Noong unang linggo ng Mayo, napansin ni Lira na wala na sa ibabaw ng lumang aparador ang mangkok na porselanang may kupas na mga bulaklak na taon-taon niyang nilalagyan ng mga susi ng bahay, resibo ng tubig, at kung ano-anong maliliit na bagay na hindi naman mahalaga pero laging nariyan. At dahil sanay ang mga mata niyang hanapin iyon sa gilid ng sala tuwing umaga, tila may bahagyang tabingi sa buong bahay nang hindi niya ito makita. Hindi naman iyon dapat pagtuunan, mangkok lang iyon. At sa isang bahay sa San Pablo na ilang beses nang pininturahan, tinadtad ng alikabok mula sa kalsada, at tinahian ng katahimikan tuwing tanghali, maraming bagay ang nawawala at muling lumilitaw ng walang paliwanag. Pero si Lira, na 42 taong gulang na at mula nang maghiwalay sila ng asawa, ay muling bumalik sa bahay ng mga magulang kasama ang anak niyang nasa kolehiyo, na sa Maynila at umuuwi lang tuwing Sabado, ay marunong nang kumilala ng maliliit na galaw na nauuna sa mas malalaking usapan. Hindi niya agad tinanong ang ina niyang si Corazon kung saan dinala ang mangkok. Nagbukas lang siya ng bintana, nagwalis sa may pinto, at habang tumutulo ang pawis sa batok niya, nakita niyang nakapatong na ngayon sa ibabaw ng aparador ang isang asul na plastic envelope na may garter, iyong mabibili sa National Bookstore o minsan sa palengke kapag may nagtitinda ng school supplies. Nakatupi ang gilid, may bahid ng putik sa ilalim, at hindi iyon bagay sa maingat na ayos ng ina niya, hindi man niya hawakan, alam niyang mga papeles iyon. Sa bahay nila, ang mga papeles lang ang pwedeng pumalit sa isang bagay na matagal nang may sariling pwesto. Huwag mong ilipat, sabi ni Corazon mula sa kusina, hindi naman matigas ang boses, pero sapat para tumigil ang kamay ni Lira sa ere. Hindi ko naman gagalawin, sagot niya, saka siya nagkunwaring naghanap ng bimpo, hindi tumingin ang ina niya. Sa maliit na kusina, nakaharap lang ito sa kawali at piniprito ang danggit na para bang wala siyang napansin. Pero sa tikwas ng kaliwang balikat at sa mas maingat kaysa dati na pag-angat ng sandok, naramdaman ni Lira ang isang bagay na hindi pa dapat bigyan ng pangalan. Bandang 9:00, dumating ang kuya niyang si Ernesto, na may dalang 2 kahon ng hopya at isang supot ng lansones, gaya ng ugali nitong magpasok sa bahay ng anumang pwedeng magmukhang pag-aalaga kapag may pakay. Hindi masamang tao si Ernesto, kung iyon ang tatanungin. Sa totoo lang, siya iyong klase ng lalaking marunong humawak sa braso ng matanda, kapag tatawid, marunong magsabi ng opo sa pari, at marunong magpakalma ng usapan sa handaan, bago pa tumirik ang tingin ng isang kamag-anak. Pero sa mga huling taon, mula nang magkaaberya ang hardware niya sa Kalamba, at magsara ang maliit nilang bodega, may kung anong bigat sa kanya, na hindi na itatago ng maayos na polo at pabangong mas malakas pa sa dati. Hindi rin ito madalas bumisita kung walang dahilan. Ma, nasaan na yung tax declaration? Ang unang tanong niya matapos halikan sa noo si Corazon. Hindi man niya sinabi agad, tila hindi niya napansin na naroon si Lira sa mesa at nagkakape. Si Corazon ang sumagot, bakit? Saka nilapag ang tasa sa harap niya. May kakilala si Nestor sa munisipyo, sabi niya, mas maganda nang ayusin ang mga papeles habang malinaw pa lahat, mahirap na kapag biglaan. Biglaan. Maraming taon nang ginagamit ng mga tao ang salitang iyon sa paraang parang hindi ito pag-anyaya ng takot, bigla ang ulan, bigla ang taas ng presyo, bigla ang hina ng katawan, bigla ang gulo sa pamilya. Nakatayo si Lira noon sa may lababo, pero sa salitang iyon ay para bang lumapit sa kanya ang usapan, kahit walang tumatawag sa pangalan niya. Ayusin ang alin, tanong niya. Kumindat si Ernesto, iyong kayang-kayang kilos na pwedeng birong pangpakalma at pwedeng pang-iwas din. Aba, praktikal lang. Hindi naman habang buhay kayo ni tatay. Buhay pa kami, sabi ni Corazon, hindi malakas, pero mas mabigat kaysa inaasahan. Mabilis na tumawa si Ernesto, parang may batang nadulas at kailangan niyang pagaanin ang eksena. Di lalo na ma. Habang nakakapirma, habang malinaw, para walang problema sa susunod. Hindi sumagot si Lira. Mula sa bintana sa kusina, tanaw niya ang isang bahagi ng bakuran. Ang puno ng bayabas na minsan nang pinutol ni tatay dahil sinabing inuod na ang bunga. Ang lumang upuang kawayan na lagi nang nakaanggulo dahil may maikli ng paa, at lampas doon ang likod ng bahay na nakatayo sa lupang ilang beses nang ipinagmamalaki ng ama niyang si Rogelio, sa tono na hindi hambog kundi parang paalala sa sarili na may naipundar siya, kahit papaano. 180 metro kuadrado ang lote, sabi niya noon, hindi kalakihan, pero sa tamang pwesto, sa tamang panahon, at sa pamilyang marunong magtiis, sapat para maging sentro ng maraming uri ng pag-asa. Doon lumaki sina Lira at Ernesto, doon din unang tumira ang bunso nilang si Dina, bago nag-asawa at lumipat sa Cavite,
at doon din tumira sandali si Arman, ang anak ni Rogelio, sa una niyang kinakasama, bago niya napangasawa si Corazon. Isang pangalang hindi madalas banggitin sa bahay, pero hindi naman talaga lihim. Ang hindi madalas banggitin ay hindi laging sikreto. Minsan, iyon lang ang uri ng bagay na pinapayapang lumubog para hindi na kailangang harapin ang putik sa ilalim. May pinapirma na ba kayo? Tanong ni Lira ng simple, pinupunasan ang mesa kahit wala namang mumo. Wala pa, sabi ni Corazon. Si Ernesto naman ay tumikhim at may inalis sa cellphone. Wala pa nga, kaya nga inaayos. Hindi na iyon pinalaki ni Lira sa harap ng ina niya. Kilala niya ang anyo ng mga alon sa bahay na ito. May mga usapang hindi hinaharang, hinahayaan muna hanggang humupa o lumawak ng kusa. Pero nang umalis si Ernesto makalipas ang 1 oras. Kasabay ng pangakong babalik sa Huwebes, dahil dadaan lang naman ako rito, bago mag-Los Baños, nakita ni Lira mula sa bintana ng kwarto niya, na may iniabot itong maliit na brown envelope kay Corazon sa may gate. Hindi inabot ng ina niya agad, 2 segundo itong nakatingin lang sa sobre, saka tinanggap at itinupi sa ilalim ng kilikili na para bang resibo lang ng grocery. Kinagabihan, nang umuwi si Rogelio mula sa pakikipag-inuman ng kape sa tindahan ni Aling Pasing sa kanto, masyado siyang tahimik. Hindi na ito bago. Sa edad na 76, dumarating na sa ama niya ang katahimikang hindi galit at hindi rin pagod, isang uri ng pagkasubsob ng isip sa kung saan. Ngunit nang ihain ni Lira ang hapunan at tanungin kung gusto pa nito ng sabaw, tumingin si Rogelio sa asul na envelope sa ibabaw ng aparador, saka kay Corazon, at nagsabi ng, hindi pa ba tapos yan? Na may payat na inis sa gilid. Inaayos lang, sagot ng asawa niya. Ano bang inaayos? Papeles. Papeles para saan? Para hindi magulo. Doon napatingin si Rogelio kay Lira, marahil dahil hindi siya nakikisali, pero naroroon siya. Gaya ng maraming taon nang nangyayari sa pamilya nila, ang mga usapan ay parang sa pagitan ng iba, pero ang bigat ay laging sumasayad sa kanya. Kapag sinabi kong saka na, sabi ni Rogelio, saka kumuha ng kanin, ayokong minamadali. Walang sumagot, hindi rin ginalaw ng ama niya ang envelope. Kinabukasan, umalis si Corazon nang maaga para magsimba sa Our Lady of the Most Holy Rosary at dumaan daw sa palengke. Si Rogelio naman, matapos magdilig ng 2 paso ng santan, ay natulog sa papag sa likod. Iyon ang oras na kadalasang inaayos ni Lira ang sala, tinutupi ang mga punda, kinakalabit ang mga bagay na matagal nang hindi napapalitan ng pwesto. Dumaan siya sa aparador ng 2 beses bago niya hinawakan ang asul na envelope. Maingat niyang binuksan ang garter, hindi dahil gusto niyang magnakaw ng kaalaman, kundi dahil ang pakiramdam niya ay may iniiwas sa kanya, sa loob mismo ng bahay na siya ang nagbabantay kapag wala ang lahat. May ilang photocopy ng titulo, tax declaration, isang lumang sketch ng lote na mukhang kinopya pa sa munisipyo, at sa pinakailalim, isang draft ng deed of donation na hindi notarized. Hindi niya agad naintindihan ang lahat dahil maraming salitang legal na matigas sa dila at nakabihis ng formalidad, pero malinaw ang ilang bahagi. Ipinagkakaloob ni na Rogelio at Corazon, habang sila'y nasa maayos na pag-iisip, ang bahay at lupang tinitirhan nila sa kanilang panganay na anak na si Ernesto Villanueva, may kalakip na karapatang manatili ang mag-asawa roon, habang sila ay nabubuhay. Napatagal ang tingin ni Lira sa apelyido ng kuya niya na parang biglang mas maitim ang tinta roon, kaysa sa ibang bahagi ng papel. Hindi niya kaagad naramdaman ang gulat, dumating iyon na parang dahan-dahang pagkibot sa gilid ng sikmura. Kasabay ng alaala ng mga pagkakataong siya ang naiwan sa bahay tuwing may check-up ang ina niya. Siya ang nagbabayad ng Meralco kapag nalilimutan ni Ernesto. Siya ang tumatawag kay Dina para sabihin kung anong gamot ang kailangang bilhin. Siya ang nag-aayos ng bubong noong tag-ulan noong 1 taon. Hindi naman niya kailanman inisip na dahil doon ay may karapatan siya sa bahay. Hindi ganoon kasimple ang loob niya, o baka hindi niya lang hinayaang maging ganoon. Pero ang makita sa papel na ang bahay na ito, na para sa kanya, ay hindi lamang lupa at hollow blocks kundi amoy ng pinakuluang saging sa madaling araw, ugong ng electric fan sa gitna ng brownout, at tunog ng kalansing ng mga plato tuwing may bisita, ay maitutulak ng ganoon kadali sa isang pangalan, ay nagdulot ng hiya sa paraang hindi niya agad maipaliwanag. Hiya dahil nasaktan siya, hiya dahil nagbilang siya, hiya dahil may bahagi sa kanya na biglang gustong malaman kung saan siya lulugar kapag nilagyan na ng pirma ang papel. Nakarinig siya ng kalabog mula sa likod at agad niyang ibinalik ang mga dokumento. Pagpasok niya sa kusina, nandoon si Rogelio, gising na at kumukuha ng tubig. Maaga kang nagising, sabi niya.
Hindi na nakatulog uli, sagot ng ama niya. Umupo ito sa silyang kahoy at matagal na tiningnan ang anak na parang may sinusukat. May hinahanap ka ba kanina? Tanong nito. Alam ni Lira na maaari siyang magsinungaling. Maaari niyang sabihin na naghahanap siya ng resibo o clothespin o kahit anong maliit na bagay. Pero pagod siya sa pakiramdam na kailangan pa niyang gumalaw sa sarili niyang bahay na parang bisitang dapat maging maingat. Tiningnan ko yung mga papeles, sabi niya. Hindi nagulat si Rogelio. Mas mukhang napagod pa nga ang balikat nito, para bang ang hindi pa napapangalan ng usapan ay tuluyan ng naupo sa pagitan nila. Hindi pa final yun. May draft na. Hindi ibig sabihin noon ay tapos na. Bakit si kuya? Natahimik si Rogelio. Ang ama niyang ito, na noong kabataan niya ay kayang mga tuwiran hanggang makumbinsi ang tindera na bigyan siya ng dagdag na suka kahit sukli na lang ang dala niya, ay tila nawalan ng tamang hawakan sa wika. Mas madali, ang sabi nito sa huli. Mas malapit siya sa mga opisina. Mas alam niya yung mga ganyan. Hindi niya napigilang mapangiti ng kaunti. Hindi sa tuwa kundi sa tigas ng pangungusap na halatang hindi buo. At ako? Tanong niya. Anong at ikaw? Wala lang. Gusto ko lang maintindihan kung bakit ang dali ninyong sabihin na mas madali. Tumingin si Rogelio sa bintana. Hindi naman kayo mapapaalis. Doon siya talagang nasaktan, hindi sa posibilidad na maalis kundi sa paraan ng pagbanggit niyo na tila alam na alam ng ama niya ang direksyon ng takot niya, at handa na itong pigilan bago pa siya magsalita. Parang inilagay siya agad sa pwestong mapaghinala, makwenta, naghahabol. Hindi ko sinabi yan, mahina niyang sagot. Alam ko, sabi ni Rogelio. Pero iyan ang iniisip ng tao kapag bahay ang pinag-uusapan. Gusto sanang sabihin ni Lira na minsan ang iniisip ng tao ay hindi bahay kundi pwesto, hindi titulo kundi dignidad, hindi halaga ng lupa kundi kung gaano kabilis mabubura ang mga taong matagal nang nakatayo roon. Pero nakita niya sa mukha ng ama niya ang pagod na hindi lang sa katawan. May kakaiba roong pag-iwas, na para bang may binabantayan din itong ibang apoy na ayaw bigyan ng hangin. Kaya sa halip ay nag-init siya ng tubig para sa kape, at tinanong kung iinit ba niya ang pandesal. Dalawa lang, sagot ni Rogelio. At doon nagtapos ang usapan na hindi naman talaga natapos. Mula noon, mas naging mapagmatyag si Lira sa mga tunog sa bahay. Ang tunog ng cellphone ni Corazon kapag may dumarating na mensahe, at agad nitong ibinabaliktad ang screen. Ang tunog ng motor ni Ernesto tuwing hapon, palaging sakto sa oras na wala pa si Rogelio sa sala dahil nagpapahangin sa likod. Ang tunog ng drawer sa kwarto ng magulang niya na matagal nang hindi ginagamit maliban kapag may inilalabas na dokumento o lumang medalya ng mga apo. 2 araw na ganoon, saka dumating si Dina mula Cavite nang hindi nagsasabi. Bitbit nito ang paboritong ensaymada ni Corazon at ang 8 taong pagod na dala ng mga babaeng nagmamadaling ngumiti bago pa mapansin ng ibang tao na hindi sila maayos. Maganda pa rin si Dina sa paraang alam ang gulo ng mukha niya, marunong pumili ng kulay ng lipstick na hindi sumisigaw, at kayang gawing biro ang karamihan ng problema hanggat nasa harap ng tao. Pero kapatid siya ni Lira, at sa mga kapatid, may mga basag sa boses na hindi natatakpan ng pulbo. Bakit ka nandito? Tanong ni Lira habang hinihiwa ang ensaymada. Hindi ba pwedeng mamiss ko kayo? Sabi ni Dina, ngunit hindi nito napanatili ang biro sa dulo. Nang mapasok sa kwarto ni Corazon ang 2 anak na babae, isinara ng ina nila ang pinto, iyong simpleng galaw na mas mabigat kaysa sigawan. Sa ibabaw ng kama, naroon ang brown envelope na nakita ni Lira noon sa gate. Ayokong may marinig kayong iba bago manggaling sa akin, sabi ni Corazon. Hindi siya umiiyak, pero ang tono niya'y parang matagal nang nakahawak sa isang bagay na dapat sana'y hindi niya pinasan ng mag-isa. Mula sa sobre ay inilabas niya ang isang sulat kamay na may pirma sa dulo. Hindi notaryado, hindi malinaw ang ilang linya, at may bahid ng lumang tiklop sa gitna. Sulatin ito ng tatay ninyo noong nakaraang taon, sabi niya. Hindi naman will, pero parang ganun. Tinanggap ni Dina ang papel. Si Lira naman ay nanatiling nakatayo, hinahayaan munang mauna ang ibang mata sa pagbasa. Marahil para kapag narinig niya ang laman ay hindi masyadong mukhang sinilip niya ang hinaharap. Nakasaad doon, sa sulat kamay ni Rogelio, na may mga letrang pasuray-suray na dahil sa panginginig ng kamay, ngunit malinaw pa rin ang pagsisikap na magtunog patas, na ang bahay sa San Pablo ay nais niyang mapunta sa 3 anak na matagal ng bahagi ng tahanan, Ernesto, Lira, at Dina na magkakaroon ng pantay na karapatan sa pasya, sakaling ibenta o ipaayos, at na kung haharapin man ang usaping mana, huwag kaligtaan si Arman, dahil anak pa rin niya ito. Hindi nakasaad kung magkano o gaano, hindi malinaw kung anong parte ni Arman,
at marahil sa korte ay kulang ito para maging tibay ng batas. Ngunit sa loob ng kuwartong iyon, sapat iyon para magkaroon ng anyo ang mga bagay na dati puro pakiramdam lang. Alam ba ni Kuya ito? Tanong ni Dina. Hindi, sabi ni Corazon. At ayokong malaman niya na nakita ninyo. Bakit? Dahil mula nang malaman niyang may sulat na ganyan, mas pinipilit niya ang donation. Nagsalubong ang kilay ni Lyra. Alam niya. Narinig niya kami ng tatay mo noon. Hindi ko alam hanggang saan ang alam niya, pero may kutob ako. Bakit hindi mo itinago ng maayos? Hindi niya sinadyang maging matalim ang boses, ngunit paglabas ng tanong ay naramdaman niya ang pagkapos ng hininga ng ina niya. Umupo si Corazon sa gilid ng kama. Dahil sa totoo lang, napagod ako. Iyon ang unang tunay na pangungusap na narinig ni Lyra mula sa ina niya sa mga araw na iyon. Hindi inaayos lang, hindi sakana, hindi huwag mong ilipat. Kundi isang pagod na hindi humihingi ng awa, hindi rin nagrereklamo, inilalapag lang ang sarili dahil wala nang ibang mapatungan. Ayokong isipin ninyong may itinatago ako sa inyo. Pero ayoko ring isipin ni Ernesto na pinapaboran ko kayo. At ayokong sabihin ng mga tao na pinapapasok pa namin dito si Arman para manggulo gayong kahit noon pa. Bihira namang magpakita ang batang iyon. Matanda na si Arman, ma, sabi ni Lyra, halos pabulong. Alam ko. At hindi naman siya nanggugulo. Hindi nga ba? Sabat ni Dina, hindi galit kundi parang may lumang tinik sa dila. Noong kasal ko, dumating siya nang walang pasabi para manghiram ng pera kay tatay. Tumingin si Corazon sa bunso niyang anak, at sa tinging iyon, nakita ni Lyra ang buong kasaysayan ng mga babaeng matagal nang nagtimpi, hindi dahil santo sila, kundi dahil iyon ang pinakamurang paraan para maitawid ang mga taon. Minsan hindi ninyo nakikita ang lahat, sabi ni Corazon. Minsan ako ang sumasalo. Hindi na kumibo si Dina. Si Lyra naman ay naupo sa monoblock sa sulok at humawak sa gilid ng upuan na parang doon lang niya kayang ilagay ang mga tanong. Lumawak sa isip niya ang pangalang Arman, hindi bilang banta agad kundi bilang anino ng isang bahagi ng ama nilang laging nakahiwalay sa sentrong kwento ng pamilya. Naalala niya ang isang tag-init noong 2 anyos siya nang dumating si Arman, mga 17 taong gulang noon, payat at kayumanggi. At tinulungan siyang magpako ng saranggola sa dingding ng silid. Naalala niya ring ilang taon matapos iyon, hindi na ito halos mabanggit maliban kapag may napapadalang balitang may trabaho raw sa Batangas o nasa Mindoro raw. Mga pariralang hindi sapat para makabuo ng buong tao. Wala siyang malalim na pagmamahal kay Arman, ngunit wala rin siyang maayos na dahilan para isipin na dapat itong burahin sa usapan dahil lamang hindi ito naroroon sa araw-araw. At marahil iyon ang mas mahirap. Hindi galit ang pumapasok sa loob niya, kundi isang uri ng pagkapahiya sa pagiging bahagi ng pamilyang napakadaling mag-usap tungkol sa karapatan ng isa't isa na para bang walang dugo. Walang nakaraang ilang beses ding pinili at hindi pinili. Anong gusto ninyong mangyari? Tanong niya sa huli. Hindi iyon simpleng tanong, at alam niyang walang simpleng sagot. Gusto ko lang munang huwag pipirma ang tatay ninyo sa kahit ano, sabi ni Corazon. Hanggat hindi malinaw, malinaw na sa sulat, hindi malinaw sa batas. At si Kuya? Tanong ni Dina. Kapag nalaman niyang may sulat si tatay, lalong iinit ang ulo noon, kaya nga kayo ko sinabihan, sabi ni Corazon. Hindi para lumaban, para mag-ingat. Nang lumabas sila ng kuwarto, nagtatawanan sa sala sina Ernesto at Rogelio na parang walang nakakapit na bigat sa hangin. Dumarating pala si Ernesto nang hindi alam ni Lyra. Nakita niya agad sa mesa ang asul na envelope, bukas na. Sa tabi nito ay 2 baso ng malamig na tubig at ang supot ng hopya na nabawasan na. Ayan, kumpleto tayo, sabi ni Ernesto nang makita sina Lyra at Dina. Sabi ko nga kay tatay, minsan kailangang family meeting na para wala ng tsismisan. Family meeting, isang salitang corporate na masyadong malinis para sa mga bagay na bumabalikwas sa dibdib ng pamilya. Umupo si Dina sa dulo ng sofa. Si Lyra naman ay nanatiling nakatayo sandali bago umupo malapit sa bintana. Wala namang meeting, sabi ni Corazon mula sa likod nila. Nag-uusap lang. Ganon na rin yun, sagot ni Ernesto. Nakangiti siya, pero may tension sa gilid ng bibig na hindi na itago. Tingnan nyo, hindi ko naman inaagaw ang bahay. Ang punto ko lang, habang buhay pa kayo, habang malinaw ang isip, ayusin na. Kapag iniwan pa natin to ng walang malinaw na papel, magkakaso-kaso pa kayo balang araw. Mas mahal pa abogado kaysa sa parte ng bawat isa. Bakit sa'yo nakapangalan? Tanong ni Lyra ng diretsyo. Bumaling si Ernesto sa kanya. Sandali siyang hindi nagsalita, tila naghanap ng tamang timpla ng pagka-offend at pagkamapagbigay. Dahil ako ang panganay,
Biro niya muna. Nang walang tumawa, nag-iba ang tono niya. Dahil ako ang may panahong mag-asikaso. Dahil ako ang malapit. Dahil may utang ang bahay sa akin na hindi naman binibilang ng lahat. Anong utang? Noong pinagawa ang bubong. Nag-ambag din ako noon. Oo, pero sino ang kumausap sa karpintero? Sino ang nagpabalik-balik? Lahat kasi sa inyo ambag lang ang alam. Ang abala, iba. Hindi sumagot si Lira agad. Totoo ang sinasabi nito sa isang bahagi. Totoo rin na may mga uri ng pagod na hindi nakikita kung hindi mo iyon ginagawa. Ngunit totoo rin na ginagamit minsan ng tao, ang totoo, para tabunan ang hindi na niya kayang ipaliwanag ng tuwid. Kung abala lang, sabi ni Dina, pwede namang magbigay ng authority, hindi kailangang ilipat ang buong bahay. Aba, marunong ka na rin pala sa batas, sabi ni Ernesto, at may kung anong pagkindat sa dulo na nakapagpainit sa batok ni Lira. Hindi batas ang kailangan para maintindihan ang simpleng bagay, sagot ni Dina. Simple nga, sabi ni Ernesto, ayokong magulo. Ikaw ang nagdadala ng gulo, biglang sabi ni Rogelio, at napakatahimik ng sumunod na ilang segundo na pati ingay ng tricycle sa labas ay parang napalayo. Hindi galit ang boses ng matanda. Mas masakit dahil doon, pagod lang at tiyak. Tay, practicality lang ito. Practical sa'yo. Sa lahat, sa'yo, ulit ni Rogelio, hindi na umimik si Ernesto. Umayos lang siya ng upo. Humugot ng malalim, saka tumingin kay Corazon na para bang hinihintay na ito ang magtulay. Ngunit hindi nagsalita si Corazon, tumingin ito sa sahig. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ni Lira ang kuya niya na hindi mukhang may hawak ng sitwasyon. Mukha itong lalaking hindi sanay masabihang mali kapag naniniwala siyang siya ang pinaka-praktikal sa silid. Kung ako ang problema, sabi ni Ernesto sa huli, mabagal ang bigkas, di sabihin niyo. Huwag na yung paikot-ikot. Hindi ikaw ang problema, sabi ni Lira. Ang problema, bakit kailangan kaming alisin sa papel para maging maayos? Napatingin si Ernesto sa kanya, nang mas matagal kaysa dati, at sa tinging iyon ay biglang bumalik sa kanya ang maraming maliliit na tagpong hindi niya noon pinagsama-sama. Ang paghingi nito ng duplicate ng tax declaration just in case, ang biro nitong buti ka pa, libre bahay tuwing napag-uusapan ang renta. Ang mga pagkakataong kinakausap nito si Corazon nang hiwalay sa kusina. Hindi kita inaalis, sabi nito, sinasabi ko lang na mas madaling isa ang pangalan. At bakit hindi kay Ma? Ano, kung isang pangalan lang, bakit hindi sa nanay natin? Hindi agad nakasagot si Ernesto. Napasulyap ito kay Corazon, saka kay Rogelio. Pareho rin naman yon, hindi, sabi ni Lira. Kung pareho, bakit hindi ganun? Dito na tuluyang tumigas ang mukha ni Ernesto. Alam mo, Lira, kaya mahirap makipag-usap sa'yo, hindi dahil mali ka lagi, kundi dahil mahilig kang magtanong na parang wala kang sariling iniisip. At ano ang iniisip ko? Na ikaw ang lugi. Na ikaw ang laging naiiwan. Na dahil nasa bahay ka, automatic may bahagi kang mas malaki. Mainit ang sumampa sa lalamunan ni Lira, hindi dahil tama ang sinabi nito, kundi dahil may bahaging marunong ang kuya niya kung saan siya sugatan. Hindi ko hiningi ang mas malaki, sabi niya. Ang hinihingi ko, huwag ninyo akong gawin na parang dayo rito. Sumingit si Dina, marahil dahil kilala niya ang puntong iyon sa boses ng kapatid. At huwag ninyong kalimutan si Arman. Halos kasabay nito ang pag-angat ng ulo ni Corazon. Mabilis. Masyadong mabilis para sa isang pangalang matagal ng bihirang marinig. Anong kinalaman niya rito? Tanong ni Ernesto. Anak din siya ni tatay, sabi ni Dina. Kayo ba ni Ma nag-usap? Mabilis, parang tumatalon ang isip ni Ernesto. May kung ano bang pinapakita sa inyo. Walang sumagot. Ngunit sapat na ang katahimikan para magbago ang kulay ng mukha niya. Hindi lubos na galit, mas kahawig ng taong biglang nakitang may pinto palang bukas sa silid na akala niya'y siya lang ang may susi. May sulat si tatay, no? Sabi niya, at sa unang pagkakataon ay wala ng lambing, wala ng pakitang praktikal. Kaya pala, Ernesto, mahinang sabi ni Corazon. Ano? Lumingon siya sa ina nila. Ano pala, to, Ma? Habang ako ang kinakausap niyo tungkol sa pag-aayos, may itinatabi pala kayong iba. Tumayo si Rogelio, mabagal ngunit sapat para maramdaman ng lahat ang galaw. Huwag mong taasan ng boses ang nanay mo, hindi ako nagtataas. Hindi mo kailangang sumigaw para tumaas. Minsan, ang masamang mangyayari sa pamilya ay hindi iyong pagsabog, kundi iyong sandaling malinaw sa lahat na may mga linya nang hindi na maibabalik sa dati kapag natapakan. Nakita ni Lira na nanginginig ng kaunti ang daliri ni Ernesto sa hita niya. Naisip niya, sa kabila ng inis, na baka ito rin ay takot lang na bihis sa galit, takot sa pagkadulas.
takot sa kahihiyan, takot sa mga utang na hindi na nito masabing buo. Ngunit hindi na niya ito kayang akuin para rito. Hindi kayo pare-pareho ng tingin sa akin, sabi ni Ernesto, mababa na ang boses ngayon. Kapag ako ang gumagalaw, may agenda, kapag kayo, concern. Hindi ganon, sabi ni Corazon. Ganong yon, sagot nito. Simula pa noon. Gusto sanang itanong ni Lyra kung alin ang noon na tinutukoy nito noong nag-asawa siya ng maaga at kinailangang siya ang sumalo sa ama nila sa mga transaksyon. Noong si Arman ang unang sumulpot sa bahay, at biglang naging paalala na may buhay si Rogelio bago ang pamilyang ito. Noong siya ang laging aasahan dahil siya ang panganay at lalaki. Ngunit alam niyang may mga noon na kapag hinila, pati mga bagay na hindi dapat masira ay mabubuhol. Kaya nanatili siyang tahimik habang kinuha ni Ernesto ang susi ng motor sa mesa, tumayo, at bago lumabas ay nagsabi ng, "Sige, kung gusto ninyong lahat, huwag na. Pero huwag din kayong lalapit sa akin kapag nagkagulo sa huli." Pagkasara ng gate, tila lumubog ang bahay sa kakaibang kapayapaan, iyong uri na hindi ginhawa kundi parang hangin matapos ang kumalabog na pinto sa simbahan. Umupo muli si Rogelio at hinilot ang sentido. Si Dina ang unang umiyak, tahimik lang, nakatalikod, na para bang nahiya pa rin sa sarili niyang luha, kahit wala namang ibang tao roon kundi pamilya. Si Corazon naman ay hindi gumalaw agad. Hinawakan lang niya ang dulo ng saya niya at pinisil iyon na tila may pinipigil tumapon. Si Lyra ang tumayo para kumuha ng tubig, dahil minsan sa mga sandaling ganoon, mas madaling maging kapaki-pakinabang kaysa maging tapat. Habang nagsasalin siya ng tubig sa mga baso, naramdaman niyang may kung anong pagod na pumuputong sa batok niya. Hindi lamang pagod sa usapan, kundi pagod sa pagkakakilala sa isa't isa ng matagal, ngunit hindi pa rin sapat para umiwas sa mga sugat na paulit-ulit hinahaplos ng maling salita. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Sa labas, may tahol ng aso sa malayo at paminsan-minsang lagitik ng yero kapag sumasayad ang mahina ngunit malamig na hangin. Mula sa manipis na dingding, naririnig niya ang ubo ni Rogelio at ang mahahabang pagitan bago ang susunod. Naalala niya ang sulat kamay na huwag kaligtaan si Arman dahil anak pa rin niya ito at naisip niyang kakaiba ang mga pangungusap na madaling isulat ngunit mahirap ipamuhay. Anak pa rin, kapatid pa rin, bahay pa rin. Mga pa rin na ipinapako ng mga tao sa wika kapag alam nilang may nawawala na ngunit ayaw pa nilang aminin kung gaano kalaki. Kinabukasan, bago pa mag-almusal, may tumawag sa gate, si Lyra ang lumabas. Nandoon ang isang lalaking payat, nasa 50 na siguro, may kupas na cup, at may dalang maliit na paper bag mula sa botika. Sandali niyang hindi nakilala, pero nang alisin nito ang cup at bahagyang ngumiti, bumalik ang alaala ng batang minsang nagpakabit ng saranggola sa dingding ng kwarto niya. Si tatay, tanong ni Arman. Hindi sumagot agad si Lyra, mula sa loob ng bahay, narinig niya ang paglapit ng tsinelas ni Corazon sa sahig, mabagal ngunit papalapit. At sa isang iglap na parang napakahaba, tumayo si Lyra sa pagitan ng tarangkahan, ng bahay, ng papel na hindi pa nalalagdaan, ng sulat na hindi pa naipapakita sa lahat, at ng lahat ng taong matagal nang may kanya-kanyang dahilan pero iisa ang lupang pinagmumulan ng kanilang tinig. Sa kanya naramdaman, hindi pa lubos na takot at hindi pa rin ganap na galit, kundi ang bigat ng pagkaalam na mula rito, bawat maliit na kilos ay maari ng magmukhang pagpili. Pagpili ang salitang pumasok sa isip ni Lyra kahit hindi niya ito gustong hawakan ng ganoon kaaga. Sapagkat sa maraming taon ng paninirahan sa iisang bahay, natutuhan niyang hindi lahat ng nakatayo sa harap mo ay kailangang tawaging pa siya. May mga sandaling kailangan mo lang magbukas ng gate at hayaang pumasok ang isang tao na matagal nang nasa labas ng kwento ninyo, ngunit hindi naman tuluyang nawala roon, at may mga pagkakataong ang pag-atras ng kalahating hakbang ay mas totoo kaysa anumang matapang na sasabihin. Kaya binuksan niya ang tarangkahan ng walang ngiti at walang lamig. Sapat lang ang pagitan ng katawan niya at ng bakal para makadaan si Arman na may hawak pa ring paper bag mula sa botika at tila hindi sigurado kung saan ilalagay ang mga mata. Dumaan ako sa palengke, sabi nito, hindi agad tumingin sa kanya. May pinabili si tatay dati sa akin na gamot para sa rayuma. Naalala ko lang. Hindi niya tinanong kung bakit ngayon lang naalala. Mula sa likod niya, dumating si Corazon sa may pintuan. At sa isang kisap mata ay nakita ni Lyra sa mukha ng ina niya ang mabilis na pag-ayos ng sarili. Iyong anyong karaniwan sa mga babaeng matagal nang sanay magtago ng saloobin, bago pa man sumayad sa labi ang pangalan ng isang taong maaaring magpabago ng timpla sa loob ng bahay. Pumasok ka, sabi ni Corazon, hindi mainit, hindi rin malamig.
Isang paanyayang maingat. Tumango si Arman at hinubad ang cap. Medyo manipis na ang buhok nito sa harap, mas maitim ang balat kaysa sa naaalala ni Lira, at may pag-iingat sa pagkilos na para bang hindi siya bisita, ngunit hindi rin tagaloob. Nang makita siya ni Rogelio sa sala, walang eksenang malaki, walang pagkabigla na kailangang ipakita. Tumigil lang ito sa pag-inom ng kape, at mas matagal ng kaunti ang tingin kaysa karaniwan. Ang aga mo, sabi ng matanda. May pinuntahan ako rito malapit, sagot ni Arman. Nadaanan ko na. Karaniwan ng ganyan ang mga pangungusap sa pamilyang ito, napakasimple sa ibabaw ngunit puno ng mga daang hindi tinatahak hanggang dulo. Naupo si Arman sa gilid ng silyang kawayan at iniabot ang paper bag. Yung ointment, sabi niya. Sabi ng botika, ito na raw yung katumbas noon dati. Tinanggap iyon ni Rogelio, tumikhim, at saglit na inikot-ikot ang kahon na para bang sa pagbabasa ng maliit na letra ay may madadampot siyang mas mabuting paraan para magsimula. Salamat, ang sabi niya sa huli, pagkatapos noon ay tumahimik ang lahat at ang katahimikang iyon ang unang tunay na gumalaw sa umaga, hindi mabigat agad ngunit hindi rin magaan. Napilitang abalahin ni Lira ang sarili sa kusina. Naghiwa siya ng pandesal, nagpainit ng mantikilya, nagtimpla ng isa pang tasa ng kape kahit hindi pa naman hinihingi. Habang ginagawa niya iyon, dinig niya ang mumunting usapan sa sala, mga tanong tungkol sa biyahe, trabaho, init ng panahon sa Batangas, presyo ng isda. Lahat ng maaaring pag-usapan ng mga taong parehong may alam na may ibang bagay na naroroon, ngunit ayaw pang salatin ng diretsyo. Naroon si Dina sa pinto ng kusina, tahimik, nakasandal, pinanunood siya. Hindi ko akalaing darating siya agad, bulong nito. Ako rin, sagot ni Lira. Sa tingin mo, may alam, hindi siya sumagot agad. Naisip niya ang sulat kamay ng ama niya, ang pangalan ni Arman, sa dulo ng pangungusap na mistulang idinagdag hindi para manggulo kundi para hindi malimot. At naisip din niya ang mukha ni Ernesto nang marinig ang pangalang iyon kahapon, kung paanong biglang nagbago ang kilos nito, parang taong nahuli sa silid na hindi pala siya nag-iisa. Hindi ko alam, sabi niya sa huli, at totoo iyon, ngunit may bahagi sa kanya na nag-iingat sa sagot dahil kung sasabihin niyang oo, para na rin niyang kinilala na may iba ng daloy ang mga araw na darating, at kung sasabihin naman niyang hindi, para naman niyang binaliwala ang uri ng pakiramdam na matagal nang nagturo sa kanya kung kailan may bagay na papalapit. Nang ihain niya ang kape kay Arman, saka lamang ito tumingin sa kanya ng mas tuwid. Salamat ate, sabi nito, at sa simpleng tawag na iyon ay may bahagyang pagkirot siyang naramdaman, hindi dahil sa lambing, kundi dahil sa kakaibang distansyang kasama nito. May mga taong pwedeng tumawag sa iyo ng ate ng buong buo, may bigat ng mga taon at ng mga alitan, at may mga taong ang parehong salita ay nagmumukhang marahan, halos nang hihingi ng pahintulot, hindi niya alam kung alin doon si Arman. May trabaho ka ba rito? Tanong ni Corazon, umuupo na sa kabilang silya. Meron sana akong pa-deliver na materyales sa isang vulcanizing malapit sa bypass, sagot nito. Mamayang tanghali pa. Naisip kong dumaan muna. Muli, wala sa mga salita ang tahasang kasinungalingan, pero may mga puwang na hindi pinupunan. Hindi iyon bago kay Lira. Sa bahay na ito, maraming bagay ang hindi nililinaw, hindi dahil nais manggulang, kundi dahil ang paglilinaw mismo ang tunay na nakakatakot. Nang matapos ang almusal, inalok ni Rogelio si Arman, na silipin ang tumutulong gripo sa likod. Sumama ito agad. Walang nagsabi, ngunit alam ni Lira na hindi gripo ang tunay na pag-uusapan ng dalawa. Nakita niyang umalis sila sa likod bahay, dahan-dahan, at sa pagitan ng mga hakbang nila ay naramdaman niya ang pagkairita sa sarili niyang pagnanais na sundan sila ng tingin. Ayaw niyang maging ganoong tao, iyong sa bawat galaw ay naghahanap ng ibig sabihin. Ngunit ang bahay ay ganoon na ang ginagawa sa kanya nitong mga huling araw, ang ordinaryong tunog ng hanger sa alambre, ang paglabas ng dokumento sa sobre, ang pagdating ng kapatid sa umaga na may dalang ointment, lahat ay tila may nakatagong bigat na hindi niya hinihingi ngunit siya ring hindi niya magawang iwasan. Bakit parang ikaw ang pinakaapektado? Tanong ni Dina. Hindi mapanukso, kundi parang totoong nagtataka. Nasa kusina sila, naghuhugas ng plato, tinamaan siya ng tanong hindi dahil masakit ang tono, kundi dahil iyon mismo ang ayaw niyang itanong sa sarili. Dahil narito ako, sabi niya. Kasi araw-araw ko tong nakikita, lahat naman tayo maaapektuhan, alam ko, pero iba yung sayo. Pinunasan ni Lira ang kamay sa lumang tuwalya. May mga kapatid na kahit hindi mo sabihin, nakikita ang hugis ng pinipigil mo. Siguro dahil ako yung pinakamadaling magmukhang may interes,
sabi niya matapos ang ilang sandali. Nakatira ako rito, hindi ako nakapagpatayo ng sarili kong bahay, hindi ko rin kayang umalis basta-basta. Kapag nagsalita ako, pwedeng isipin na kaya ako nasasaktan ay dahil sa lupa. Kapag nanahimik ako, pwedeng isipin na pumapayag ako. Hindi agad kumibo si Dina. Saka ito nagsabi ng, minsan akala ko mas simple para sayo, kasi narito ka na. Napalingon si Lyra. Wala namang paratang sa mukha ng kapatid, ngunit may isang katapatan roong hindi na niya matatakasan. Narito ako, sabi niya, pero hindi ibig sabihing akin. Sa paglabas ng mga salitang iyon, may kung anong sumikip sa lalamunan niya, sapagkat hindi man niya iyon kailanman binalak sabihin, marahil ay iyon ang pinakasentro ng takot niyang matagal nang walang malinaw na hugis. Hindi lang na baka mapaalis siya balang araw, kundi na baka sa lahat ng taon niyang pag-aalaga sa bahay na ito sa paglinis ng alikabok sa bintana, sa pag-aasikaso sa bil, sa pagdinig sa reklamo ng tubero, sa pagtupi ng kumot ng mga magulang niya, wala pa rin siyang tunay na maangkin doon, maliban sa gawain. At ang gawain, alam niya, ay hindi titulo, hindi rin ito proteksyon. Bandang tanghali, lumabas si Arman at si Rogelio mula sa likod. May dalang maliit na wrench si Arman at basa ang laylayan ng pantalon nito. Ayos na raw, sabi ni Rogelio kay Corazon. Ngunit ang mukha nito'y tila mas pagod kaysa sa dapat idulot ng sirang gripo. Tiningnan ni Lyra ang ama niya, nagbaka sakaling may mahuhuli roon, ngunit gaya ng dati, kapag may pinasya na itong huwag munang ilantad, mas nagiging ordinaryo ang kilos nito. Aalis na ako, sabi ni Arman, pagkaraan ng ilang minuto. Baka gabihin pa ako sa biyahe. Hindi ka man lang kakain, sabi ni Corazon, at bagamat inaasahan na ni Lyra ang gayong pag-aaya, nagulat pa rin siya sa bahagyang pag-init ng boses ng ina niya. Sa susunod na lang po, sagot ni Arman, bago ito lumabas ng gate, lumingon ito kay Rogelio. Tawag ka na lang kung may kailangan. Isang pangkaraniwang pangungusap, ngunit may bigat ng mga taon ng hindi regular na presensya, ng pagiging anak sa pagitan ng mga bahay, ng paglapit na laging may kasamang pag-urong. Tumango lang ang matanda. Pagkasara ng gate, hindi agad bumalik sa upuan si Rogelio. Nanatili itong nakatayo sa may bintana, hawak ang likod ng isang silya, at pinanonood ang kalye na parabang may hinahanap pang ibang tao. Anong napag-usapan ninyo? Tanong ni Corazon, kaswal ang pagkakatanong, ngunit nakita ni Lyra na hindi man lang ito humawak sa pinupunasang plato. Gripo, sagot ni Rogelio. Sa dati, maaaring doon na iyon tumigil. Ngunit may isang bagay na nabago na mula kahapon, hindi na sapat ang mga salitang masyadong maliit para sa bigat na naroroon. Tay, sabi ni Lyra, hindi na ito basta gripo. Lumingon si Rogelio, hindi galit, hindi rin nagtatakang pinanghimasukan siya. Sa halip ay may bakas ng pagkainis sa sariling tila na puwersa, na naman siyang huminto sa pagitan ng gusto niyang iligtas at gusto niyang iwasan. Hindi ko sinabing gripo lang, sagot nito. E di ano? Tanong ni Dina mula sa mesa. Muli, iyong uri ng katahimikan na mas mahaba kaysa sa kailangan. Gusto niyang malaman kung totoo raw bang may usapang donation. Sabi ni Rogelio sa wakas. Nanigas ang likod ni Corazon. At anong sabi mo? Anong dapat kong sabihin? Ang totoo ay hindi ko pa alam ang gusto kong gawin. Pero alam mo na may sulat, ako ang gumawa noon. At alam mo ring pinipilit ni Ernesto ang donation. Alam ko. At ngayon alam na rin ni Arman. Tumalim ang boses ni Corazon sa huling salita, hindi malakas, ngunit may pagod na nakagat sa dulo. Hindi ko sinabi lahat, sabi ni Rogelio. Nararamdaman lang niya. Nararamdaman. Umupo si Corazon, parang biglang nanghina ang tuhod. Lahat na lang nararamdaman sa bahay na ito. Wala bang kahit isang bagay na sasabihin ng diretsyo? Hindi sumagot si Rogelio. Si Lyra naman ay tumingin sa ina niya, at sa unang pagkakataon ay naisip niya na marahil si Corazon ang pinakamatagal ng nasa gitna ng lahat ng hindi masabi, kaya ito ang pinakaubos. Hindi si Rogelio na maaring pumili ng katahimikan bilang ama. Hindi si Ernesto na pwedeng ibihis sa pagiging praktikal ang gusto niya. Hindi si Arman na maaring umurong kapag mabigat na. Kundi si Corazon, na kailangang manatiling tulay kahit siya mismo, ay hindi na alam kung aling pampang ang ligtas. Kinahapunan, umalis si Dina para bumalik sa Cavite. Wala siyang anak na maiiwan at may trabaho raw ang asawa niya kinabukasan, ngunit naramdaman ni Lyra na may iba pang dahilan sa pagmamadali ng pag-alis nito. Hindi lahat ng kapatid ay kayang tumagal sa bahay na puno ng hindi pa pumuputok na alitan. Sa may gate, niyakap siya ni Dina ng mas mahigpit kaysa karaniwan. Huwag mong akuin lahat, bulong nito.
Gusto ni Lira tumawa dahil matagal na niya iyong narinig sa iba't ibang bersyon. Laging sinasabi sa mga taong halatang sila ang sasalo kapag may bumagsak. Ngunit bihirang may kasamang paraan kung paano nga ba gagawin iyon. Gayunman, tumango siya. Pagkasakay ni Dina sa bus, saka lamang niya naramdaman ang mas malinaw na bigat ng bahay. Kapag may ibang kapatid, nahahati ang tingin. Kapag silang tatlo na lamang ng mga magulang niya, mas humihigpit ang espasyo. Mas nagiging kapansin-pansin ang bawat pagbukas ng drawer, bawat hikab, bawat pagtawag sa pangalan. Gabi na nang mag-text si Ernesto. Hindi kay Rogelio o kay Corazon, kundi sa kanya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa pagpiling iyon. Dahil sa ilang paraan ay iyon ang pinakasanay na asal ng kuya niya, hahanapin ang kapatid na pinakamaingat magsalita. Iyong inaasahang marunong umintindi ng tonong hindi lubos na pananakot at hindi rin lubos na pakiusap. Nasa sala siya noon, nakaupo sa sahig habang inaayos ang mga lumang bayarin, nang umilaw ang screen, nakasulat, pwede ba tayong magkape bukas? Ayokong si Maang naiipit. Tinitigan niya ang mensahe ng matagal, bago ibinaba ang telepono. May bahagi sa kanyang gustong huwag pumunta, gustong ipasa sa ama o sa ina ang bigat ng pagharap dito, dahil hindi naman siya ang humingi ng gulong ito. Ngunit may bahagi ring alam na kapag hindi siya pumayag, may ibang bersyon ng kwento ang mabubuo sa labas ng bahay, at muling siya na naman ang makikitang tahimik, tila palaging tumatangging magsalita ng diretsahan. Sino yan? Tanong ni Corazon mula sa may hapag. Si Kuya, sabi niya. Anong sabi? Nais sana niyang sabihing wala lang, pero sawang-sawa na rin siya sa mga wala lang na iyon. Gusto niyang makipagkita, hindi na nagtanong ang ina niya. Tinanggal lamang nito ang salamin sa mata at marahang ipinatong sa mesa. Pumunta ka kung gusto mo, sabi niya. Pero huwag mo siyang kausapin para sa amin. Hindi malinaw kung bilin iyon o paghingi ng tawad. Hindi ko naman kayang magsalita para sa inyo, sagot ni Lira. Minsan akala ko kaya mo, sabi ni Corazon. At sa pangungusap na iyon, ay nakaramdam siya ng kakaibang lambot at sama ng loob ng sabay. Sapagkat marahil ay iyon ang papel na matagal nang naisuksok sa kanya ng pamilya, hindi paborito, hindi pinakamalakas, hindi pinakamatalino sa pera o pinakaswerte sa buhay, kundi iyong may sapat na tiyagang saluhin ang mga puwang kapag hindi na kayang punan ng iba. Kinabukasan, nagkita sila ni Ernesto sa isang maliit na coffee shop sa bayan. Hindi iyong uso sa mall, kundi iyong may plastik na halaman sa counter at amoy ng pandesal kahit nagbebenta ng pasta. Maaga siyang dumating at sa ilang minutong paghihintay ay napagmasdan niya ang sarili niyang pag-igting. Hindi siya takot sa kuya niya. Bata pa lang sila, alam na niyang mas malakas ang boses ni Ernesto, ngunit hindi naman ito marahas. Ang kinatatakutan niya ay iyong paraan nitong magsalita na kayang gawing makatwiran ang mga bagay, na kapag iniuwi mo sa sarili mong isip ay unti-unti ka nang kinukumbinsing, baka ikaw nga ang sobrang emosyonal. Baka ikaw ang hindi praktikal. Baka ikaw ang hindi marunong tumingin sa kabuuan. Nang dumating si Ernesto, may dala na naman itong anyong maayos, malinis ang polo, nakaayos ang buhok, at may ngiting pilit na pinapakalma ang paligid. Traffic, sabi nito. Sorry. Tumango si Lira. Ayos lang. Umorder sila ng kape at ensaymada na halos hindi naman ginalaw. Sandaling pareho silang tumingin sa salamin ng shop kung saan makikita ang mga motorsiklong pumaparada sa labas, na para bang may sapat na kahulugan ang kali para mapalitan ang tunay na pakay ng usapan. Si Ernesto ang unang bumuntong hininga. Hindi ko gustong nangyari kahapon, pero nangyari. Oo, at hinagod nito ang gilid ng tasa. At gusto kong maintindihan mo na hindi ko ito ginagawa para agawin ang bahay. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakapagod, sabi niya, hindi masungit ngunit hindi na rin mahinahon, yung paulit-ulit mong sinasabing hindi mo inaagaw, o yung pakiramdam na bakit kailangan pa naming paniwalaan yon habang pangalan mo ang nasa papel. Humigpit ng kaunti ang panga ni Ernesto, kasi nga practical. Pwede ka bang tumigil muna diyan? Hindi niya inaasahang siya mismo ang magsasabi noon. Nagulat pa siya sa sariling boses, sa payat ngunit matibay na pagputol nito sa daloy na matagal nang alam ng kuya niyang sandalan. Kasi sa tuwing sinasabi mong practical, parang automatiko nang mali ang kahit anong nararamdaman ng iba, hindi agad sumagot si Ernesto. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng mas diretso kaysa ginagawa nito sa bahay. Sige, sabi nito pagkatapos. Hindi ko muna sasabihin. Umayos ito ng upo. At sa kaunting pagbabagong iyon ay may pumasok na pagod sa mukha nito na hindi niya madalas makita. May utang ako, sabi ni Ernesto. Hindi na bago sa isip ni Lira ang hinalang iyon,
ngunit iba pa rin ang marinig ito ng hayagan. Gaano kalaki? Tanong niya. Sapat para hindi ako makatulog ng maayos sa ilang buwan. At ang bahay, hindi ko ibebenta agad. Hindi ko iyon ang tinanong. Napahawak si Ernesto sa batok. Kailangan ko lang ng maipapakitang asset para makapagnegosasyon. Dito siya napatingin sa mga kamay ng kuya niyang palaging mukhang may hawak na gawain. Biglang luminaw sa kanya ang ilang buwan nitong kakaibang pagdalaw, ang mga pahiwatig, ang pagkaatat sa papeles. Hindi dahil sa inggit kay Lira o kay Dina lamang, kundi dahil may isang anyo ng takot na mas pribado at mas makitid, ang takot ng lalaking unti-unting nadudulas sa sarili niyang ipinundar at ayaw makita ng iba ang kahihiyan. Sinabi mo ba kina Ma at Tay? Hindi ng buo. Bakit? Dahil matanda na sila. At kami, ano kami? Kami ba? Hindi pwedeng sabihan ng diretsyo, natigilan ito. Madali bang sabihin? Hindi. Pero hindi rin madali itong ginagawa mo. May mahabang sandaling pinagmasdan lang niya ang kuya niya, at sa unang pagkakataon mula nang lumitaw ang draft ng donation, hindi siya puro galit. May naiwan pa ring galit, oo, ngunit nahaluan iyon ng isang uri ng pagkalungkot na hindi niya agad masikmura. Sapagkat kahit gaano siya nasasaktan sa pagnanais nitong ilagay ang bahay sa sarili nitong pangalan, nakikita rin niya ngayon ang takot na pinagmumulan nito, hindi marangal, hindi tama, ngunit totoo. Bakit hindi mo sinabi na gipit ka? Tanong niya. Dahil ayokong magmukhang humihingi, pero ginagawa mo na nga iyon sa mas malalang paraan. Napabuntong hininga si Ernesto, at bahagyang napatawa, hindi sa saya kundi sa pagkabigo sa sariling hindi na maayos ang tindig. Kapag sa papel, hindi mukhang pakiusap, sabi nito. Mukhang solusyon. Narinig iyon ni Lira at biglang naalala niya ang maraming lalaki sa angkan nila na lumaking sinasabihang huwag magpakita ng paghingi, huwag magmukhang umaasa, huwag umiyak, huwag bumigay sa harap ng pamilya. Sa halip, matutong maglatag ng plano, kahit ang planong iyon ay tumatama na sa ibang tao, hindi siya napalambot ng pagkaunawang iyon, ngunit may ilang bahagi ng galit ang napalitan ng ibang uri ng bigat. At si Arman? Tanong niya, anong problema mo sa kanya? Tumaas ang kilay ni Ernesto. Problema? Halata namang ayaw mong maisama siya kahit sa usapan lang. Dahil hindi siya narito. Anak pa rin siya ni tatay. Anak nga, sabi ni Ernesto, at sa tono nitong iyon lumitaw ang lumang puot. Hindi maingay, mas masahol dahil mukhang matagal nang natutong manirahan sa loob. Anak siya kapag may hahatiin. Pero noong mga panahon na si tatay ang wala sa bahay, dahil sa kanya, huminto ito. Dahil sa kanya, tanong ni Lira, huwag mong ibaliktad, hindi ko binabaliktad, bata siya noon, lahat tayo bata noon. Hindi man tinaasan ni Ernesto ang boses, sapat na ang tigas ng panga nito para maramdaman niyang narito ang ugat ng maraming hindi nasasabi sa bahay. Hindi lang lupa, hindi lang sulat, kundi mga taon ng tahimik na pag-aayos ng hiya, ng mga alaala ng ama nilang hati ang presensya. Nang pakiramdam marahil ni Ernesto na siya ang kailangang magtuwid ng mga bagay na hindi naman niya ginawa. Hindi ako galit kay Arman dahil gusto ko siyang burahin, sabi nito maya-maya, mas mahina na. Galit ako dahil sa tuwing nandiyan siya, naaalala ko kung gaano katagal pinilit ni Ma na magmukhang buo tayo. Dito natahimik si Lira. Sapagkat iyon ang unang tunay na pangungusap ng kuya niya na hindi nakatago sa practicality o sa galit, at dahil doon, lalo itong mabigat. Naisip niya si Corazon, ang ina nilang hindi kailanman lubos na masamang nagsalita tungkol sa una o sa nakaraang buhay ni Rogelio, ngunit laging may bahagyang higpit sa bibig kapag nababanggit si Arman. Naisip din niya kung gaano kadaling sabihin sa papel na huwag kalimutan ang isang anak, at kung gaano kahirap iyon isabuhay sa pamilyang matagal nang binuo sa ibabaw ng mga paglimot na kailangang maging tahimik para manatiling buo. Kahit ganon, sabi niya, hindi mo pwedeng kunin ang lahat. Hindi ko kukunin. Pero handa kang ilagay sa pangalan mo para may maipakita sa pinagkakautangan mo. Hindi na umimik si Ernesto, sumimsim lang ito ng kape na malamig na. Nang magsalita uli, hindi na ito depensibo. Tulungan mo akong kausapin si tatay, sabi nito. Ayoko na ngang may donation kung iyan ang iniisip ninyo, pero ayoko ring iwan niyang malabo ang lahat. Kapag may sulat siya, ayusin na lang ng maayos. Basta Huwag lang akong itapon na parang ako ang may pinakamaduming hangarin. Huminga si Lira ng dahan-dahan, iyon marahil ang unang pagkakataon na may inamin sa kanya si Ernesto, nang walang buhol-buhol na paliwanag sa umpisa. Ngunit hindi rin siya makalimot sa bilis nitong handang gamitin ang bahay laban sa lahat kapag nasa alanganin na siya. Hindi kita itatapon, sabi niya, pero hindi rin kita babalutan.
tumango si Ernesto. Hindi niya alam kung sapat ba iyon, ngunit mukhang sapat para sa sandaling iyon. Nang umuwi siya, naabutan niyang nakaupo si Corazon sa balkonahe sa likod, hawak ang rosaryong matagal na nitong hindi ginagamit ng lantaran maliban kapag may pasiyang hindi mailapag. Umupo si Lira sa tabi niya at hindi muna nagsalita. Ang liwanag ng hapon ay malambot na, dumadampi sa lumang paso ng santan at sa alikabok sa rehas. Nakipagkita ka? Tanong ni Corazon. Oo. Anong sabi? Muli niyang naramdaman ang tukso na itago ang ilang bahagi. Hindi para protektahan si Ernesto kundi dahil ayaw niyang palalimin pa ang pagod ng ina niya. Ngunit kung may natutuhan siya nitong mga araw, iyon ay ang pag-iwas sa lahat ng tuwid na salita ang siyang nagpapalala sa bigat. May utang siya, sabi niya. Hindi siya tumingin agad sa ina niya pagkatapos noon. Narinig lang niya ang mahinang pagsinghap nito, halos hindi tunog, gaano kalaki. Hindi sinabi, pero malaki. Kaya pala. Ang dalawang salitang iyon ay hindi paghusga, mas kahawig ng dahan-dahang pagdikit ng dalawang pirasong matagal nang hindi magkatagpo. Alam mo ba, tanong ni Lira, may kutob. Hindi mo sinabi. Anong sasabihin ko? Napatingin siya rito. Na alam mo. At para saan? Mahina lang ang boses ni Corazon, ngunit sa sandaling iyon ay nakita ni Lira ang isang uri ng pagkapagod na mas matanda pa sa kasalukuyang gulo. Kapag sinabihan ko ang isang taong ayokong magkunwari, kailangan ko ring tanggapin na hindi ko siya maililigtas sa kahihiyan niya. Hindi ako laging handa roon. Napatitig si Lira sa rosaryo sa palad ng ina niya. Marahil iyon ang isa sa mga paraan ng pagmamahal sa pamilya nila, hindi pagligtas, kundi pag-antala sa pagkakahayag ng mga bagay hanggat kaya pa. Ngunit may halaga ang bawat pagkaantala, at ngayon ay parang silang lahat na ang nagbabayad. Kinagabihan, tinawag ni Rogelio si Lira sa kwarto. Hindi niya inaasahang siya ang kakausapin ng ama. Lalo na nang silang tatlo na lang muli sa bahay. Nasa gilid ito ng kama, may hawak na folder, hindi asul na envelope, kundi lumang brown folder na may garter, iyong ginagamit noon sa school. Umupo ka, sabi nito. Umupo siya sa monoblock sa tabi ng aparador. Dinig niya sa labas ang paghuhugas ni Corazon ng pinggan. Nakausap mo si Ernesto. Hindi iyon tanong. Oo. At alam mo na, hindi rin iyon kailangang sagutin, ngunit tumango siya. Binuksan ni Rogelio ang folder at inilabas ang sulat kamay na nakita na niya, kasama ang ilang photocopy ng titulo at isang malinis na papel na tila sinimulan ng sulatan, ngunit walang laman. Hindi ko alam kung anong tama, sabi ng matanda, diretso sa harap. Noong bata pa kayo, akala ko sapat na ang magtayo ng bahay, magbayad ng tuition kapag kaya, magsabi ng pantay-pantay kayo. Ngayon ko nakikita, hindi pala ganong kasimple ang pantay. Hindi siya gumalaw. Sa dami ng taon na mas pamilyar si Rogelio sa mga biro at utos kaysa sa ganitong pag-amin, kakaiba ang pakinggan nitong nagsasalita na parang lalaki at hindi lamang ama. Kapag kay Ernesto ko ibinigay ang lahat, mali. Alam ko yun, patuloy nito. Kapag hinati ko naman ng basta-basta, parang wala ring kinilala sa mga ginawa ninyong magkakaiba. Hindi naman siguro kailangang sukatin ang lahat ng ginawa, sabi ni Lira. Hindi na masusukat yon, ano ang gagawin? Hindi niya alam kung naghahanap ba ito ng sagot o nais lamang marinig na hindi siya nag-iisa sa kawalan nito. Ayusin ang malinaw, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Huwag itago. Huwag ipadaan sa pahiwatig. Huwag ipaubaya sa kung sino ang pinakamadaling magsalita. Tinitigan siya ni Rogelio, at sa titig na iyon ay may bahagyang kalungkutan siyang nahuli, marahil dahil alam nitong sa maraming taon, siya mismo ang madalas pumili ng pinakamadaling katahimikan. At si Arman? Tanong nito. Kung alam mong anak mo siya, sagot ni Lira, huwag mo siyang gawing alaala lang kapag ikaw ang nagsusulat at abala kapag kaming iba ang mag-iisip. Hindi siya sigurado kung tama ang pagkakasabi niya, maaaring ang masakit, ngunit hindi nagalit si Rogelio. Sa halip ay tumingin ito sa lumang aparador, saka marahang ibinalik ang sulat sa folder. Pagod na ako, sabi nito, at hindi iyon simpleng reklamo ng matanda. Mas kahawig iyon ng pagtatapat na matagal ng huli. Alam ko, sabi niya, at doon lamang niya napansing may bigat din pala ang pagkaawa sa sariling ama kapag nakita mo itong hindi na kayang pagtakpan ng tindig ang pagkakamali ng mga taon. Ayokong kayong magkakapatid ang magsiraan. Nangyayari na, sabi ni Lira bago niya mapigilan ang sarili. Hindi malupit ang tono, ngunit naroon ang katotohanan. Napapikit si Rogelio saglit, kaya nga. Doon nagtapos ang usapan nila, ngunit hindi sa paraang hungkag. Paglabas niya ng kwarto, naramdaman niyang may gumalaw na maliit ngunit mahalaga, hindi sa solusyon kundi sa pagkilala.
Wala pa ring malinaw na hatian, wala pang formal na dokumentong napagkasunduan, wala pa ring pag-amin na kayang pagtagpiin ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang alam na ng bawat isa ang bigat ng sarili nilang dinala sa gitna, ang utang ni Ernesto, ang pagkapagod ni Corazon, ang pag-iwas at pagkakasala ni Rogelio, ang hindi masukat na pagkalayo at karapatan ni Arman, at ang sarili niyang takot na matagal nang nagkukunwaring simpleng pagtulong lamang. Kinabukasan ng umaga, bago pa sumiklab ang init, nakita niya si Rogelio na nakaupo sa hapag, may hawak na ballpen, nakabukas sa harap ang malinis na papel na nakita niya kagabi. Hindi ito sumusulat pa, nakatitig lang. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon ang cellphone ni Corazon, tahimik ngunit nakaharap ang screen sa itaas sa unang pagkakataon sa ilang araw. At sa katahimikang iyon ay naramdaman ni Lira na may kung anong malapit ng sabihing tuwid sa bahay na ito. Hindi pa ngayon marahil, hindi pa buo, ngunit hindi na rin maibabalik sa dating anyo ng puro pahiwatig at pagsalo. Tumayo siya sa may pintuan ng kusina, hindi lumapit agad, at nang lingunin siya ng ama niya, hindi niya nakita roon ang utos o ang pag-iwas na nakasanayan niya, kundi ang mahinang kilos ng kamay, na para bang hindi pa paanyaya, hindi pa rin paghingi ng tulong, ngunit sapat para sabihing huwag muna siyang umalis. Hindi agad lumapit si Lira sa mesa kahit malinaw ang kilos ng kamay ng ama niya. May mga paanyayang mas mabigat tanggapin kapag hindi iyon utos, at sa ilang segundo ng pagkatigil niya sa may pintuan, ay naramdaman niyang tila may hinahabol siyang anyo ng sarili na matagal nang nasanay sumunod sa kailangan ng bahay, bago pa matawag iyon sa pangalan. Lumakad siya sa dulo ng hapag at marahang inilapag ang pitsel ng tubig na wala namang humingi, saka siya umupo sa upuang kaharap ni Rogelio. Ang puting papel sa pagitan nila ay may isang linyang naisulat na, mabagal at pasuray-suray ang titik. Ako si Rogelio Villanueva, sa malinaw kong isip at kusang loob. Pagkatapos niyon ay wala nang kasunod. Nakapatong ang ballpen sa tabi ng kamay ng ama niya, na para bang sa simpleng paghawak nito muli ay biglang magiging mas madali ang lahat. Hindi na ako sanay magsulat ng mahaba, sabi ni Rogelio na hindi nakatingin sa kanya. Pwede namang ipatype, sagot ni Lira. Uwa, pero iba kapag sariling sulat. Tumango siya kahit hindi naman kailangan. Naunawaan niya ang ibig sabihin ng ama niya, o marahil ay pinili lamang niyang unawain, na may mga bagay na, kapag ipinadaan sa malinaw na legal na anyo, ay nagmumukhang mas totoo, ngunit mas malayo rin, samantalang ang sulat kamay, kahit kulang sa bisa sa korte, ay may kahihiyang hindi nalalabhan ng wika ng opisina. Anong gusto mong ilagay? Tanong niya sa huli, hindi sumagot agad si Rogelio. Lumingon ito sa bukas na bintana kung saan umaalog ang manipis na kortina sa hangin, at sa likod ng liwanag ng umaga ay nakita ni Lira ang isang mukha ng ama niya na hindi niya gaanong kilala. Hindi iyong lalaking mahilig magpasimple ng problema, hindi iyong matandang mabilis mapagod, kundi iyong taong biglang kailangang pumili ng tamang pangungusap para sa mga anak na matagal na niyang ipinapalagay, na sapat ng mahal niya kahit hindi iyon naihahambing sa anumang maayos na pagkakahanay ng katarungan. Ayokong may magsabi pag wala na ako, na may inapi ako, o may nilimot ako, sabi ni Rogelio. Pero sa totoo lang, may mga panahong may nalimot naman talaga ako. Umangat ang tingin ni Lira. Hindi iyon kumpisal na hiningi niya. Bihira ring magsalita ang ama niya ng ganoon kalapit sa sariling pagkukulang. Hindi mo naman kailangang ilagay lahat ng pagkakamali mo sa papel. Sabi niya, marahan. Hindi nga pwede, sagot nito, at may bahagyang pagkapait na halos ngumiti sa gilid ng bibig niya. Walang kasya roon. Sa labas, narinig nila ang pagbukas ng gate. Hindi kailangang sabihin ni Lira kung sino. Sa tunog pa lang ng motor, na hindi masyadong bago ngunit maingat alagaan, alam niyang si Ernesto iyon. Dumaan sa mukha ni Rogelio ang pagod bago pa ito tuluyang humarap sa pintuan. Aga niya, sabi ni Lira, hindi na yan nakakatulog ng maayos, sagot ng ama niya, at sa simpleng pangungusap na iyon ay may kung anong paglambot na humaplos sa inis ni Lira. Sapagkat kahit siya na ituro na ng sariling isip kung gaano kapanganib ang gusto ng kuya niyang gawin sa bahay, narito pa rin ang ama nilang may kakaibang kakayahang makita muna ang pagkapuyat bago ang pagkakamali. Pumasok si Ernesto na may dalang supot ng pandesal at keso, tila nais muling ibalik sa pamilyar ang lahat. Maaga kayong gising, sabi nito, saka agad nakita ang papel sa mesa at tumigil ng hindi lantaran. May sinusulat kayo? May iniisip, sagot ni Rogelio. Inilapag ni Ernesto ang supot at bahagyang tumikhim. Maaari ba akong sumabay sa kape? Hindi ka naman mapipigilan, sabi ni Corazon mula sa kusina. Hindi masakit ang tono,
ngunit sapat para sa lahat na marinig ang pagod. Naupo si Ernesto sa tabi ng bintana. Habang naghihiwa si Corazon ng pandesal, si Lira naman ay pinanood ang kuya niya sa maliliit na kilos ang paraan nitong iwasang tumingin agad sa papel, ang pagkapit ng dalawang daliri sa gilid ng tasa, ang maingat na pagpili ng unang pangungusap. Nag-usap kami ni Lira kahapon, sabi nito sa wakas. Sinabi niya, sagot ni Rogelio, walang nagtaka na alam na ng ama nila. Sa bahay na ito, bihirang manatiling lihim ang isang usapan, kung ang nilalaman nito ay may kakayahang baguhin ang galaw ng lahat. Ayoko na noong donation, sabi ni Ernesto, diretso ngunit hindi pa rin nakatingin sa ama niya. Kung iyan ang gusto ninyong marinig. Hindi namin gustong may marinig, sagot ni Corazon. Inilalagay ang plato ng pandesal sa gitna ng mesa. Gusto naming maintindihan. Humugot ng hangin si Ernesto. Sinabi ko na kay Lira ang kalagayan ko. Wala nang tumingin kay Lira, at sa hindi pagtinging iyon ay may kakaibang uri ng paggalang na matagal na niyang hindi naramdaman sa gitna ng kanilang usapan. Hindi siya ginawang tulay sa sandaling iyon, saksi lamang. At hindi ko na ipipilit yung nasa pangalan ko lahat, patuloy ni Ernesto. Pero ayoko ring hayaan na puro sulat-sulat lang. Kailangan may maayos na dokumento, malinaw kung paano hahatiin, malinaw kung sino ang may karapatan, malinaw pati kay Arman kung mayroon man. Narinig ni Lira ang bahagyang pagkabigla sa sariling dibdib sa paraan ng pagkakabanggit nito sa pangalan ni Arman. Hindi lambing, hindi rin pagtanggap, ngunit hindi na tuluyang pagtanggi. Marahil sapat na iyon para sa isang umaga. At ano ang tingin mo na malinaw? Tanong ni Rogelio. Muli, iyong mahirap na tanong na parang simple lang sa salita, ngunit hindi kayang sagutin ng walang iniwan sa gilid. Hindi ko alam, sabi ni Ernesto, pagkaraan ng maikling katahimikan. At iyon marahil ang pinakaunang tunay na pangungusap nito, sa harap nilang lahat, akala ko alam ko. Ngayon, hindi ko na alam. Pagkatapos niyon ay bumigat ang katahimikan, hindi sa sama kundi sa pagkilalang may isang tao sa wakas ang umamin na hindi niya hawak ang timon. Dinala ni Corazon ang kanyang tasa sa mesa at naupo. Hindi ito karaniwang eksena sa bahay nila, ang apat silang nakapalibot sa hapag ng walang telebisyon, walang ginagawa kundi nakikinig sa isa't isa na walang malinaw na script. Kung gusto ninyo, sabi ni Corazon, patawag na natin si Dina at si Arman sa linggo, hindi para mag-away, para marinig ninyong lahat ng sabay ang sasabihin ng tatay ninyo habang kaya pa niyang sabihin. Parang family meeting na naman, mahina ngunit may pag-iwas na sabi ni Ernesto. Hindi, sagot ni Corazon. At doon lamang siya tuluyang tumingala sa panganay niya. Hindi meeting, hindi rin hearing, pamilya ito. Kahit gaano kapangit pakinggan sa inyo minsan. Kung may sasabihin ang ama ninyo tungkol sa bahay, wala nang paiwan sa labas para lang mas komportable ang ilan. Wala nang tumutol. Maging si Rogelio, na karaniwang umiiwas sa sabayang paghaharap, ay tumango na lamang, at napansin ni Lira na mas mahaba ang paghinga ng ina niya pagkatapos magsalita, na para bang may bahagi ng bigat ang lumipat mula dibdib, papuntang wika, at kahit papaano'y gumaan sa paglabas. Ang mga sumunod na araw bago maglinggo ay hindi naman nagdala ng maraming pangyayari, ngunit sa loob ng bahay ay para bang humigpit ang hangin sa maliliit na pagkakataon. Kapag dumadaan si Rogelio sa sala at nakikita ang brown folder sa ibabaw ng aparador, humihinto siya sandali na tila pinipiling muli kung itatago ba iyon o iiwan sa madaling maabot. Si Corazon na may mas tahimik kaysa dati, ngunit hindi na itinatagilid ang screen ng cellphone kapag may mensahe. 2 beses tinawagan si Dina, para kumpirmahing makakarating ito, at sa parehong tawag ay ang tanging sinabi lamang nito ay, sige, ma, darating ako. Sa boses na pilit gawing ordinaryo, ang hindi naman ordinaryo. Si Arman naman ay nag-text kay Rogelio, maikli, magalang, halos parang trabahong usapan, makakarating ako ng maaga sa linggo. Si Ernesto ay hindi na nagpakita araw-araw, ngunit tuwing hapon ay may mensahe kay Lira o kay Corazon kung kailangan ba ng gamot si tatay, kung naayos na ba ang bill ng tubig, kung may kulang sa bahay. Hindi alam ni Lira kung kabayaran ba iyon, pag-aalaga, o paraan lamang ng kuya niyang tiyaking may nalalabi pa ring pisina mahahawakan kung sakaling lumayo ang loob ng lahat. Marahil halo-halo, at sa sariling reaksyon niya roon, napansin niyang hindi na rin buo ang galit. Tuwing makikita niyang may padalang prutas si Ernesto, o may text na, bilin mo na lang kung may ipapagawa, may bahagi sa kanyang gustong tanggihan iyon sa isip, sabihing huli na ang malasakit kung hinaluan na ng takot. Ngunit may bahagi rin siyang natutong magduda sa kalinisan ng sarili niyang moralidad, hindi ba't siya man ay may mga sandaling tumutulong dahil totoong mahal niya ang magulang niya,
At may mga sandali ring dahil gusto niyang matiyak na may lugar pa rin siya sa bahay na ito. Ang hirap, na pag-isip-isip niya isang gabi habang nagtitiklop ng mga tuwalya, ay hindi dahil may isang tao lang ang may halong motibo. Ang hirap ay dahil silang lahat, sa kani-kaniyang paraan, ay may halo-halo ring dahilan, at ang mga pinakamapanganib na pasya, ay yaong nagmumukhang lubos na malinis sa taong gustong maniwala roon. Noong Biyernes, inabutan niya si Rogelio sa likod bahay na nakaupo sa mababang bangko, hawak ang isang papel na puno na ng sulat kamay. Hindi niya hininging makita agad. Umupo lamang siya sa tapat, may hawak na balde ng nilabhang punda. Natapos mo? Tanong niya. Ewan ko kung tapos. Sagot ng ama niya. May naisulat. Inilahad nito ang papel. Hindi iyon formal na will, malinaw pa ring kulang sa lagda ng abogado, at mga salitang legal na kinakailangan para sumuong sa korte ng walang butas, ngunit iba na ito sa unang sulat. Nakasulat doon ng mas malinaw, sa mas maingat na titik, na nais ni Rogelio na ang bahay at lupang kinatitirikan nito ay manatili muna sa paggamit nila ni Corazon habang nabubuhay silang mag-asawa, na pagkatapos niyon ay paghahatian sa paraang patas ng kanilang mga anak na sina Ernesto, Lira, Dina, at Arman, at na bago pa man dumating ang panahong iyon, walang maaaring magbenta, magsanla, o magpaalis sa sinumang lehitimong nakatira roon nang walang pahintulot ng lahat. Sa dulo ay may dagdag na pangungusap na tila pinakamatagal binuo, kung may nagawa akong pagkukulang sa isa man sa inyo, huwag sanang sa bahay na ito ninyo ipasa ang bigat ng lahat. Binasa iyon ni Lira ng 2 ulit. Hindi niya alam kung tama nga bang ganito ang magiging itsura ng pagiging patas. May mga puwang pa rin. Ano ang ibig sabihin ng paghahatian sa paraang patas? Pare-parehong bahagi ba? May pagkilala ba sa mga ginastos? Paano si Corazon kung mas mauna si Rogelio? Paano kung may mga ilangan ng pera si Ernesto o may gustong umalis si Dina? Ngunit habang hawak niya ang papel, napansin niyang hindi mga tanong ng salapi agad ang umaakyat sa kanya, kundi ang kabigatan ng huling pangungusap, iyong tahasang pag-amin ng ama niya na baka ang bahay na ito, sa halip na maging huling anyo ng proteksyon, ay posibleng pagpasahan ng mga hindi na isalang na pagkukulang ng mga taon. Magagalit si kuya sa 4 na pangalan, sabi niya. Baka, sagot ni Rogelio. At si Arman, hindi mo man lang talaga siya kilala ng buo. Baka iyon na nga ang dahilan kung bakit kailangan ko siyang isama. Tinitigan niya ang ama niya, at naisip niyang ang mga lalaking tulad nito mga ama ng lumang panahon. Iyong marunong magtrabaho at magtiis, ngunit hindi laging marunong humarap sa sarili ay kadalasang huli ng kumilos sa mga bagay na emosyonal. Ngunit may mga huling kilos na, kahit kulang, hindi rin pwedeng maliitin. Ipapanotaryo mo ba? Tanong niya. Kung pumayag kayong marinig muna lahat sa linggo, saka nating iisipin. Lai. Bakit kailangan marinig pa? Dahil kung ipapanotaryo ko agad na hindi ninyo naririnig, parang ako na naman ang nagsasara ng usapan ng ako lang. Napabuntong hininga si Lira, tama iyon. Ngunit tama rin na sa paglapit ng linggo ay lalo siyang kinakabahan. Hindi sa posibilidad ng sigawan kundi sa mas tahimik na panganib, ang bawat isa'y makinig lamang para kumpirmahin ang nauna na nilang iniisip. At pagkatapos ay umuwi na mas tiyak sa sariling sugat kaysa sa sariling pagkakamali. Dumating ang linggo na mainit ngunit mahamog ang umaga. Iyong tipong sumisikat ng maaga ang araw, ngunit may lambot pa sa hangin, bago dumating ang init na didikit sa balat. Maagang naglinis si Lira ng sala, inayos ang mga upuan, pinalitan ang cover ng mesa, at pinunasan ang framed na retrato ng kasal ni Rogelio at Corazon na matagal nang nakasabit ng bahagya sa kaliwa. Hindi niya alam kung bakit mahalagang ayusin maging ang retrato. Marahil dahil kapag may mabigat na usapan, may bahagi sa taong nag-aayos ng bahay ang umaasang baka, sa pamamagitan ng maayos na punda at tuwid na frame, ay may isang maliit na piraso ng kaguluhan ang hindi na kailangang mangyari. Dumating si Dina bago mag-otso, may dalang pansit at isang plastik ng yelo kahit wala namang may humingi. Hinalikan nito si Corazon sa pisngi at sumulyap agad kay Lira. Iyong tingin ng magkapatid na gusto nang magtanong ngunit ayaw munang simulan ang araw sa bulong. Si Ernesto naman ay dumating ilang minuto bago mag-alas 9, walang dalang kahit ano sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon. Naisip ni Lira na marahil may mga sandali ring kapag sobrang dami ng dala mong alibi at paanyaya sa anyo ng hopya at prutas, darating ang punto na ang pagdating ng walang bitbit ang pinakatapat na magagawa mo. Si Arman ang huli, tahimik, may puting polo na halatang hindi bago ngunit malinis plansado, at nang pumasok ito sa sala ay parang mas lumiit ang espasyo. Hindi dahil malaki ang presensya nito, kundi dahil sa lahat ng naroroon,
siya ang pinakamadaling ipaalala sa iba ang bersyon ng pamilya na matagal nilang piniling huwag titigan ng buo. Walang nagyakapan, walang malamig na pagbatirin. Sapat lamang ang mga magandang umaga, at kumain ka na ba? Naupo silang lahat sa sala, at hindi inaasahan ni Lira na si Corazon ang unang magsasalita. Ayokong humaba ito nang wala sa ayos, sabi nito. Narito kayo dahil may gustong sabihin ang tatay ninyo, habang kaya pa niyang sabihin ng malinaw, walang sisigaw. Walang aalis sa gitna kung hindi naman kailangan. At walang magsasalita na parang kliyente o kalaban ang kausap. Kung may sasabihin, sabihin ng buo. Tumango si Rogelio at kinuha ang brown folder. Napansin ni Lira na bahagyang nanginginig ang kamay nito, ngunit nang magsimula itong bumasa ay malinaw pa rin ang boses. Hindi malakas, hindi marubdob, walang pagtatanghal. Ngunit sa bawat pangungusap ay naroroon ang pilit na pag-iingat na hindi madulas sa dating ugaling paikliin ang mga bagay. Nang marating nito ang bahagi ng apat na pangalan, bahagyang kumilos si Ernesto ngunit hindi nagsalita, si Dina ay umayos ng upo. Si Arman na may hindi gumalaw, subalit nakita ni Lira ang pagkaputi ng mga daliri nito sa pagkakahawak sa sariling tuhod. Nang basahin ni Rogelio ang huling pangungusap tungkol sa pagkukulang at bahay, tila may humigpit sa dibdib ni Lira sa paraang hindi niya inasahan. Hindi iyon perpektong sulat, marami pa ring butas, marami pa ring maaaring kuwestiyonin. Ngunit sa sandaling marinig niya mismo sa boses ng ama niya ang mga pangungusap na iyon, nakaramdam siya ng kakaibang halo ng awa at pagkainis. Awa, dahil alam niyang matagal nang hindi marunong humingi ng tawad ng direkta si Rogelio, at ito na marahil ang pinakamalapit na kaya nito. Pagkainis, dahil bakit kailangan pang umabot sa puntong muntik na silang magkakapatid magpunit-punit bago dumating ang ganitong uri ng paglilinaw. Pagkatapos basahin, walang agad nagsalita. Ang una lamang narinig ay ang mahinang ugong ng electric fan, at ang batang nagtitinda ng taho sa kalsada na humihiyaw sa malayo, na para bang sa labas ng bahay na ito, ay may mundo pa ring hindi alam ang bigat ng isang papel. Si Dina ang unang nagsalita. Pare-pareho ba talaga? Tanong nito. O may ibig sabihin ang sa paraang patas na hindi naman pare-pareho? Hindi masama ang tono, ngunit alam ni Lira na mabuting itinanong iyon. Iyon mismo ang uri ng puwang na pwedeng pagmulan ng bagong gulo kung iiwan sa hiya. Pantay ang unang ibig kong sabihin, sagot ni Rogelio, pero gusto kong may pagkilala rin sa pananatili ninyo rito ng inay mo. Sa amin ni ate. Tanong ni Dina. Kay Lira sa ngayon, sabi ni Corazon bago pa makasagot si Rogelio. Ako rin ang gustong magsabi niyan. Hindi tumingin si Lira sa ina niya, biglang mainit ang tainga niya. Hindi ko kailangan, simula niya. Hindi ito tungkol sa kailangan mo, putol ni Corazon, ngunit hindi marahas. Tungkol ito sa totoo, narito ka. Marami kang sinasalo. Hindi pwedeng hindi iyon nababanggit dahil lang nahihiya kang magmukhang may gusto. Hindi makasagot si Lira agad. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang saglit na napapikit si Ernesto, at hindi niya alam kung dahil ba sa pagsang-ayon o sa sakit ng marinig na may tinutukoy sa ambag ng kapatid na babae sa harap ng lahat. Kung ganon, sabi ni Dina, dapat malinaw din. Baka kasi kapag salita lang, mauwi na naman sa iba-ibang alala. Oo, mahinang sabi ni Arman, unang beses magsalita mula nang dumating. Hindi niya tinaasan ang boses, ngunit agad na sumunod ang tingin ng lahat sa kanya. Mas mabuti na ngang malinaw. Nagkaroon ng maikling katahimikan pagkatapos noon. Marahil dahil ang pinakasimpleng pangungusap ay iba ang bigat kapag galing sa taong matagal na nasa gilid ng pamilya. Si Rogelio ang tumango, kasama ka rin sa paglilinaw, sabi nito kay Arman. Hindi ngumiti si Arman, bahagya lamang yumuko ang ulo. Hindi ako naparito para maningil, sabi niya. At sa boses nitong iyon ay naramdaman ni Lira ang mahabang ensayo ng isang pangungusap na kailangang tunog marangal at hindi mapag-angkin. Pero ayoko ring magkunwaring wala akong pakialam. Dahil hindi rin naman totoo yun. Walang tumutol. Maging si Ernesto, na inaasahan niyang may sasabihin, ay nanatiling tahimik, nakatingin sa mesa. Si Lira ay biglang nakaramdam ng kakaibang hiya para sa maraming beses na sa loob ng isip niya ay mas madali para sa lahat kung hindi na lang dumating si Arman. Hindi dahil gusto niyang agawin ang bahagi nito, kundi dahil mas madali sanang ayusin ang sugat kung tatlo lang silang magkakapatid sa kwento. Ngunit narito ang tao sa harap niya, hindi kontrabida, hindi rin sagisag lamang ng nakaraan ng ama nila, kundi isang lalaking halatang pinili ring huwag dumating sa maraming taon marahil, dahil alam niya kung anong espasyo ang ginagalaw niya sa bahay na ito. May gusto akong sabihin, sabi ni Ernesto bigla, hindi tumitingin kanino man sa una. Pagkatapos ay humarap ito kay Arman.
Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin ng hindi bastos o parang huli na. Pero kung may naramdaman kang ayaw kitang isama sa usapan, totoo yun. Pumintig ang hangin sa sala, hindi humingi agad ng tawad si Ernesto, at marahil iyon ang pinaka-Ernesto sa lahat, ngunit sa simpleng pag-amin ay may kakaibang katapatan. Hindi dahil sa lupa lang, patuloy nito. May sarili akong sama ng loob na hindi naman ikaw ang gumawa. Pero nadadala kita roon. Hindi nagsalita si Arman, hindi rin siya ngumingiti, sandali lang itong tumingin kay Ernesto, saka sa ama niya, saka muling bumalik sa mesa. Hindi kita masisisi sa lahat, sabi nito. Hindi ko rin naman kilala kung anong eksaktong dinaanan ninyo dito, pero huwag ninyo na lang akong gawing parang abogado o multo na darating lang kapag may hahatiin. Sa pangungusap na iyon, may kung anong dahan-dahang naupo sa dibdib ni Lira. Hindi ito kapatawaran, hindi rin pag-aayos. Ngunit marahil iyon na ang pinakamalapit sa araw na iyon. Ang bawat isa'y nagsasalita mula sa sugat ng hindi ibinibigay sa iba ang buong responsibilidad ng pinagmulan nito. Mas tumagal pa ang usapan sa mga detalye pagkaraan, kung paano ihahanda ang dokumentong mas formal, kung sino ang sasama sa munisipyo, kung dapat bang may abogado mula sa labas o notary public muna, kung paano ilalagay ang karapatan ni Rogelio at Corazon habang nabubuhay pa sila. Doon na muling naging mas teknikal ang ilang bahagi, at minsan ay naramdaman ni Lira ang pagod sa pag-ikot ng mga salitang dati ayaw niyang marinig sa loob ng sala nila. Usufruct, authorization, co-ownership, extrajudicial. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang pagbabagong hindi na niya maitatanggi. Wala nang nagtutulak na pabayaan lamang sa pakiramdam ang mga bagay. Wala nang gustong bumalik sa uri ng katahimikang puro hula. Bandang tanghali, nang mauwi ang usapan sa kung sino ang mananatili sa bahay, kapag dumating ang panahong wala na ang mga magulang nila, muling humigpit ang loob niya. Hindi ko naman sinasabing ako na agad, sabi niya nang maramdaman niyang napupunta ang tingin kay kanya. Hindi ko rin sinasabing dahil narito ako ngayon, permanente na. Wala namang nagsabi noon, sabi ni Dina. Naririnig ko lang sa loob ko, sagot niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Natahimik ang lahat, nag-init ang mukha niya sa hiya. Ngunit sa halip na pagtawanan iyon o gawing drama, si Corazon ay tumingin lamang sa kanya ng mahaba, saka nagsabi ng, kaya nga kailangang ilagay ng malinaw. Para hindi ka nahulaan ng sarili mo sa lahat ng tahimik namin, at doon siya pinakatinamaan, hindi ng sumbat kundi ng katotohanang matagal na niyang binubuhay ang sarili sa loob ng mga espasyong hindi inaamin. Pagkatapos ng tanghalian, nang nagsiuwian na si Dina at Arman at si Ernesto na may nagpaiwan sandali sa may gate para kausapin si Rogelio tungkol sa paghanap ng matinong notary public, naiwan si Lira sa sala na mag-isa. Ang mga tasa ng kape ay may kaunting latak pa, ang mga upuan ay wala na sa pantay na ayos, at sa gitna ng mesa ay nakapatong ang papel na binasa ng ama niya. May dagdag na maliliit na marka sa gilid, kung saan nagsingit si Dina ng linawin, at si Corazon ng habang nabubuhay kami. Pinagmasdan niya ang papel na iyon, at naisip na marahil ganito ang hitsura ng pamilya, kapag hindi na kayang magkunwari ng buo, hindi malinis, maraming footnote, maraming pagod na kamay ang humawak, at lahat may sariling nais idagdag upang hindi sila tuluyang mawala sa loob ng iisang pangungusap. Nang gabing iyon, bago matulog, lumapit si Rogelio sa kwarto ni Lira. Hindi na ito madalas mangyari mula nang tumanda siya, kadalasan, siya ang lumalapit kapag may kailangan ang ama. Salamat, sabi nito mula sa may pintuan. Para saan? Tanong niya. Sa hindi pag-alis. Nais sana niyang sabihin saan ba siya pupunta, ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ng ama niya at alam niya iyon. Hindi ang pisikal na pag-alis sa bahay, kundi iyong mas tahimik na pag-urong na matagal niyang gustong gawin tuwing mabigat na, iyong paghinto sa pakikinig, paghinto sa pagsalo. Paghinto sa pagiging naroroon para sa mga usapang hindi naman siya ang lumikha. Hindi pa naman tapos, sabi niya, alam ko, sagot ni Rogelio, kaya nga salamat. Pagkaalis nito, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa banaag ng ilaw na pumapasok mula sa sala. Hindi pa maayos ang lahat. Posible pa ring magbago ang isip ni Ernesto kapag lumalim ang takot nito sa utang. Posible pa ring umurong si Arman kapag naramdaman niyang muli siyang naisasantabi sa paraan ng usapan. Posible ring sa mismong sandaling gawing formal ang dokumento, doon pa lamang sumulpot ang panibagong lamat na hindi nakikita habang salita pa lang ang gamit nila. Ngunit sa gitna ng lahat ng posibilidad na iyon, may isang bagay na hindi na niya maitanggi. Ang bahay na ito ay hindi na lamang basta tahanang pinaglilingkuran niya sa katahimikan. Naging lugar na rin ito ng mga salitang napilitang humarap sa liwanag,
At kasama sa pagharap na iyon ang sarili niyang pangambang matagal niyang tinakpan sa anyo ng pagtitimpi. Kinabukasan, habang nagwawalis siya ng mga tuyong dahon sa bakuran, may dumating na mensahe sa group chat nilang magkakapatid na matagal nang ginagamit lamang para sa birthdays, pictures ng apo, at mga paalala sa check-up ni na Corazon at Rogelio. Mula iyon kay Dina, pakisabi kung kailan pupunta sa notaryo. Sasama ako. Ilang segundo matapos iyon, sumunod ang kay Arman. Ako rin kung kailangan. Huling dumating ang kay Ernesto, mas maikli kaysa karaniwan, ayusin natin ng maayos. Tinitigan ni Lira ang tatlong mensaheng iyon na para bang unang beses niyang nakita ang mga pangalan nila sa iisang linya, nang walang biro, walang pasaring, walang pag-iwas. Hindi iyon himala. Hindi rin pangako. Ngunit sa umagang iyon, sa gitna ng walis, alikabok, at maagang init na unti-unting dumidikit sa balat, naramdaman niyang ang pinakamalaking pagbabago ay hindi iyong may malinaw ng magiging hatian, kundi iyong wala na sa kanilang kayang ganap na magkunwaring ang usapin ay tungkol lamang sa lupa. At sa pagkaalam na iyon, habang ibinabalik niya ang cellphone sa bulsa, at pinanonood ang saradong gate na bahagyang kinakalawang sa ibaba, may umusbong na tahimik ngunit matigas na kaba sa dibdib niya. Sapagkat alam niyang ang susunod na mga araw ay hindi na tungkol sa kung may masasabi pa ba ang bawat isa, kundi kung hanggang saan nila kayang panindigan ang mga nasabi na. Nasabi na ang mahihirap na bagay, ngunit gaya ng madalas mangyari sa mga pamilya, hindi iyon agad nagbubunga ng ginhawa, kundi ng isang mas tahimik na uri ng pagod, para bang pagkatapos magbukas ang mga bibig. Ang tunay na kailangang harapin ay hindi na lamang ang nilalaman ng mga salita, kundi ang pananagutan ng bawat isa sa sarili nilang tinig. Sa mga sumunod na araw, naging mas abala ang bahay sa paraang hindi maingay. May mga xerox ng titulo at tax declaration na kailangang ayusin, at may notaryong kailangang tawagan ni Ernesto sa bayan, may petsang kailangang pagtugmain kina Dina at Arman, at sa gitna ng lahat, si Corazon ay patuloy pa ring nagluluto ng ulam na sapat para sa tatlo, ngunit laging may kaunting sobra na para bang may nakahandang lugar sa mesa para sa sinumang biglang dumating. Si Lira, nasanay ng maglinis bago pa man humingi ng tulong ang alikabok, ay natagpuang lalo pang dumadala sa harap ng aparador. Tinitiyak na hindi basta nakapatong kung saan-saan ang mga papeles, na hindi na muling mapapalitan ng tahimik na sobre ang mga bagay na matagal nang may sariling pwesto sa bahay. Ngunit kahit inaayos niya ang mga papel sa malinaw na plastic envelope, hindi niya maalis ang pakiramdam na ang tunay na inaayos nilang lahat ay hindi maikakahon ng ganoon kadali. Minsan, habang pinipilas niya ang lumang masking tape sa folder na paglalagyan ng mga dokumento, naisip niya kung gaano karaming bahagi ng isang pamilya ang hindi kailanman na isasama sa anumang opisyal na papeles. Ang panahon na siya ang umuwi mula sa trabaho ng mas maaga upang samahan si Corazon sa doktor, dahil abala si Ernesto at nasa Cavite si Dina. Ang mga Paskong dumarating si Arman na may dalang cake, ngunit umaalis bago maghapunan. Ang gabing umiyak ng tahimik si Corazon sa kusina noong kabataan nila dahil may nalaman tungkol sa dating buhay ni Rogelio at walang sinuman sa mga anak ang sapat na gulang upang unawain iyon. Walang notaryo para sa mga ganoong bagay. Walang maayos na hatian para sa mga taon ng pag-ako at pag-urong. Kaya noong Huwebes ng umaga, nang sabihing tumawag na ang notaryong kausap ni Ernesto at maaari na silang pumunta kinabukasan upang basahin at ipaayos ang dokumento, hindi agad tuwa ang naramdaman ni Lira kundi kaba. Yaong uri ng kaba na hindi na bago ngunit iba na ang anyo. Dahil ngayon ay hindi na ito bunga ng hinala kundi ng nalalapit na pagiging formal ng lahat ng kanilang pinagsaluhan sa salita. Sasama ka ba bukas? Tanong ni Corazon habang hinihiwa ang ampalaya para sa tanghalian. Kung gusto ninyo, sagot niya, hindi ko alam kung kailangan ako. Kailangan ka, sabi ng ina niya, hindi tinitingnan siya. Bakit? Itinigil ni Corazon ang paghiwa at marahang ibinaba ang kutsilyo. Dahil naroroon ka sa lahat ng ito, iyan ang bakit, hindi na siya sumagot. Alam niyang hindi simpleng pagkilala lamang ang nilalaman ng pangungusap na iyon. May bigat din iyon ng paghingi na huwag siyang umurong sa puntong ang lahat ay malapit ng mabigyan ng malinaw na hugis. Sa sala, naroon si Rogelio, pinupunasan ang salamin sa mata niya gamit ang laylayan ng lumang t-shirt. Isang kilos na ginagawa nito kapag nag-iisip at ayaw magmukhang abala sa pag-iisip. Nang banggitin ni Corazon na 10:00 sila dapat nasa opisina ng notaryo, bahagya lamang itong tumango, ngunit napansin ni Lira na pinisil nito ang frame ng salamin ng bahagya, na para bang ang mismong pagkakabit ng baso sa mukha, ay may kinalaman sa tibay ng loob na kailangan sa susunod na araw.
Kinahapunan, dumaan si Ernesto upang dalhin ang draft na ipinatype na niya batay sa sulat ni Rogelio at sa mga nilinaw nila noong linggo. Ibinigay niya ang 3 kopya kay Lira sa paraang hindi mapilit. Basahin mo, sabi nito, baka may makita kang butas. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang posible sa kuya niyang magsabi ng ganoon sa kanya ng walang kasunod na biro o bahid ng depensa, at marahil ay pareho silang hindi pasanay. Tinanggap niya ang mga papel at umupo sa gilid ng hapag. Nakasulat doon, sa mas malamig at pantay na letra ng computer, ang mga bagay na sa nakaraang mga linggo ay tila puro himulmol pa lamang sa hangin. Na mananatili kina Rogelio at Corazon ang buong karapatan sa paggamit at paninirahan sa bahay at lupa habang sila ay nabubuhay. Na pagkatapos nito ay magkakaroon ng pantay na bahagi sina Ernesto, Lira, Dina, at Arman, at na si Lira, bilang kasalukuyang nakatira at tumutulong sa araw-araw na pangangailangan ng bahay, ay magkakaroon ng unang karapatang manatili sa bahay sa loob ng isang makatwirang panahon matapos ang pagpanaw ng sinumang unang mauna sa mag-asawa, hanggat wala siyang tahasang nilalabag sa pinagsunduang paggamit ng lahat. May nakasaad ding hindi maaaring isanla, ibenta, o ilipat ang pag-aari ng walang nakasulat na pagsang-ayon ng 4 na anak, at may hiwalay na pahina tungkol sa mga gastusin sa maintenance at buwis habang buhay pa sina Rogelio at Corazon. Binasa iyon ni Lira ng mabagal. Nang unang umabot ang mga mata niya sa bahagi tungkol sa unang karapatang manatili, nakaramdam siya ng init sa leeg, hindi dahil sa tuwa kundi sa kahihiyan. Naroon sa papel ang isang bagay na matagal niyang ayaw bigyan ng pangalan, at sa sandaling maging opisyal iyon, para bang hindi na siya makapagtatago sa sarili niyang takot sa likod ng simpleng salitang pagtulong. Maayos ba? Tanong ni Ernesto. Itinaas niya ang tingin. Walang pagyayabang sa mukha nito. Ngunit halatang ilang oras itong nakipag-usap sa notaryo upang maipasok sa mahinahong legal na wika ang mga bahaging pinakamahirap ayusin ng hindi nagmumukhang may kinikilingan. May ilan akong gustong linawin, sabi niya. Yung makatwirang panahon, masyadong malabo, tumango si Ernesto. Sabi rin ng notaryo, pwedeng tukuyin kung ilang taon o depende sa usapan ng magkakapatid. Mas mabuti ng malinaw. Oo. Napatingin siya sa kuya niya. Hindi ka ba nahihirapan diyan, sa alin? Sa paglalagay ng ganyang probisyon para sa akin. Dumaan ang anino ng kung anong pagod sa mukha ni Ernesto, ngunit hindi ito umurong. Nahihirapan, sabi nito sa wakas. Pero hindi ibig sabihin nun mali. Hindi niya agad alam ang sasabihin. Sa mga lumang taon, sanay siyang bantayan ang mga pangungusap ng kuya niya para sa butas, para sa bahagi kung saan muling iikot ang usapan pabor sa sarili nito. Ngunit sa sandaling iyon, kahit may halong sariling interes pa ring marahil ang bawat isa sa kanila, nakita niyang pinipilit nitong makipag-usap sa paraang hindi na lamang nakasandal sa nakasanayang lakas ng boses o sa pagiging panganay. Pagkaraan ng ilang minutong pagtalakay sa ilang salita, kung dapat bang pantay ang gamitin sa halip na patas, kung ilalagay ba ang pangalan ni Corazon bilang kapwa tagapanghawak ng karapatan sa paggamit, kung hiwalay bang pipirma si Arman para sa pagtanggap sa kanyang bahagi. Umalis si Ernesto ng maaga dahil may hahabulin pa raw sa bangko. Ngunit bago ito tuluyang sumakay sa motor, tumigil ito sa may gate at lumingon kay Lira. Salamat, sabi nito. Sa pagbabasa ng maayos at hindi lang pagtingin kung saan kalugi. Bahagyang napangiti si Lira, hindi sa saya kundi sa kirot na may kakaunting ginhawa. Hindi ko rin naman kayang hindi tingnan kung saan ako lugi, sabi niya. Tumango si Ernesto. At sa isang iglap ay para bang naunawaan nilang pareho na marahil iyon ang mas totoo at mas kapaki-pakinabang na paraan ng pagiging magkapatid sa puntong ito. Hindi ang magkunwaring wala ng sugat, kundi ang umamin na may kanya-kanya pa ring hinahawakang takot, habang pilit na hindi isinasara ang pinto sa isa't isa. Kinabukasan, sumama sila sa opisina ng notaryo sa bayan sina Rogelio, Corazon, Lira, at Ernesto muna. Habang sina Dina at Arman ay direktang pupunta roon mula sa kani-kanilang pinanggalingan. Ang opisina ay nasa ikalawang palapag ng lumang gusali sa tapat ng botika, may makipot na hagdang semento, fluorescent light na bahagyang kumukutitap, at upuang bakal na may manipis na foam na halatang mas maraming taong kinabahan na roon kaysa naginhawahan. Habang naghihintay, pinanood ni Lira ang ama niyang tahimik na nakaupo. Nakalapat ang parehong palad sa tungkod, kahit hindi naman niya lubos na kailangan iyon. Sa kabataan niya, bihira niyang makita si Rogelio sa ganitong anyo. Tahimik sa harap ng opisyal na lugar, na para bang ang lahat ng dati nitong pagkamaparaan ay bahagyang umurong, kapag dumating na sa puntong kailangang tumayo ang tao,
hindi bilang ama o may-ari ng bahay kundi bilang lumang lalaking kailangang linawin sa papel ang relasyon niya sa mga naiwan at iniwan niyang sugat. Dumating si Dina na nakasuot ng simpleng blouse at pantalon, hawak ang handbag na parang papasok lang sa bangko, at sumunod si Arman pagkalipas ng ilang minuto, may dalang maliit na envelope na hindi agad nilapag. Hindi nagyakapan ang magkakapatid. Nagbatian sila ng maayos at umupo sa iisang hilera, sa ilalim ng framed certificate ng abogado. May kung anong nakakailang sa pagiging magkatabi nila roon. Hindi dahil may lantad na away kundi dahil sa unang pagkakataon, ay parang nagiging kapansin-pansin ang pagkakahawig at pagkakaiba ng mukha nila sa isang neutral na ilaw, ang hugis ng panga ni Ernesto at ni Rogelio, ang noo ni Dina at ni Corazon. Ang paraan ng pag-upo ni Arman, nakapareho rin pala ng ama nilang bahagyang pasulong ang balikat. Kapag naghihintay, tinawag sila ng sekretarya papasok sa maliit na conference room. Binasa ng notaryo ang dokumento ng malinaw. Minsan ay tumitigil upang ipaliwanag ang ilang salita sa payak na Tagalog at Ingles, minsan ay nagtatanong kung sang-ayon ba ang lahat sa bawat probisyon. Sa bawat pahinga ng boses nito, pakiramdam ni Lira ay may maliit na bahagi ng nakaraang mga buwan ang humihinto rin upang huminga. Nang umabot sila sa bahaging tumutukoy sa kanya, naramdaman niyang nakatingin si Dina sa kanya mula sa gilid. Hindi niya agad tiningnan pabalik, hindi dahil sa hiya lang, kundi dahil alam niyang sa ganitong mga sandali, ang pinakasimpleng tingin ng kapatid ay pwedeng magdala ng buong kasaysayan, ng paghahambingan, ng tahimik na pagtanong kung patas pa ba ang lahat kapag may isang taong mas nakikita ang paghihirap niya, at may isang taong mas madaling magmukhang wala sa pang-araw-araw. Ngunit nang tuluyan siyang humarap kay Dina, ang nakita niya ay hindi inggit o pagtutol, kundi ang mahina, at halos hindi napapansing tango, na para bang sinasabi lamang na naroroon siya, at narinig niya. Pagkatapos, sa bahaging pangalan ni Arman at ng pantay na bahagi nito, bahagyang naigting ang panga ni Ernesto, ngunit nanatili itong tahimik. Sa tabi niya, si Arman ay tahimik ding nakikinig, hawak pa rin ang envelope, nang tanungin ng notaryo kung may nais bang dagdag o linaw. Si Corazon ang unang nagsalita. Pakilagay, sabi nito, na habang buhay kaming mag-asawa, walang anak na maaaring magdikta kung sino ang papasok o lalabas sa bahay na iyon nang wala kaming pahintulot. Tumingin ang notaryo sa papel. May provision na po sa use and possession, ma'am, pero pwede nating i-emphasize for avoidance of doubt. Ilagay ninyo, sabi ni Corazon, ang boses niya ay mahinahon lamang, ngunit sa sandaling iyon ay tila may kung anong matagal nang tumatayong bantay sa loob niya ang tuluyang lumantad. Naisip ni Lira na marahil hindi lang sa mga anak nila umiikot ang takot ng ina niya. Marahil ay matagal na rin itong natatakot sa posibilidad na unti-unti silang maialis sa sentro ng sarili nilang bahay, sa pamamagitan ng mabubuting salita at praktikal na mungkahi ng iba. Nang maisingit ang linyang iyon, saka lamang huminga ng mas maluwag si Corazon at bahagyang humilig sa sandalan. Dito naman nagsalita si Arman, pirming nakatingin sa notaryo. May gusto po akong idagdag, kung maaari. Lumingon ang lahat sa kanya. Hindi ko kailangan na ilagay ninyong may karapatan akong tumira roon, sabi niya, dahan-dahan, na para bang pinipili ang bawat salita, para hindi magmukhang pagtatanggi sa bahagi niya o pag-angkin sa higit pa rito. Basta malinaw lang po na kinikilala niyo akong anak at kasama sa hatian. Iyong paggamit ng bahay, hayaan na po ninyong sa kanila muna, lalo na habang naroroon pa si Ate Lira at si Tita. Huminto siya, saka bahagyang umayos, si Inay Corazon at si Tatay. Walang nagsalita agad. Hindi sentimental ang pangungusap ni Arman, ngunit tinamaan si Lira sa pagkatisod nito, sa tawag kay Corazon, sa mabilis nitong pagtatama, sa paraan na kahit sa iisang silid sila ngayon ay halatang may mga relasyon pa ring hindi maitatama ng isang dokumento. Ngunit naroroon din ang isang uri ng dangal sa pag-urong niyang iyon, hindi pagpapakabait lamang, kundi marahil pagkilala, na hindi lahat ng kinikilala sa papel ay kailangang iuwi agad sa espasyo. Nasa sayo iyon, sabi ng notaryo. Pwede nating ilagay na you waive present possessory preference without waiving your share. Ganon na lang, sagot ni Arman. Napatingin si Rogelio sa anak niya, at sa tinging iyon ay may bahagyang sakit na hindi maipapaliwanag ng batas. Marahil dahil sa sandaling iyon, mas luminaw sa kanya kung gaano kalayo ang kailangang lakarin ng isang tao para matutunang tanggapin ang bahagi niya nang hindi lubusang umaapak sa loob ng bahay na matagal na niyang hindi tinitirhan. Matapos ang mga huling linaw, pinalabas muna sila upang maiprint ang revised na dokumento. Sa waiting area, tahimik ang lahat. Si Dina ay nag-scroll sa cellphone, ngunit halatang wala namang binabasa.
si Ernesto na may nakasandal sa pader at nakatingin sa hagdan. Si Corazon ay pinupunasan ang noo ng panyo, at si Rogelio ay tahimik na nakatitig sa florera ng plastik na halaman sa sulok. Si Lyra ay naupo sa pinakadulo at biglang napansin ang sariling pagod. Hindi ito pagod ng katawan. Bagaman, may init din ang hangin at mabigat ang biyahe. Mas kahawig ito ng pagod ng taong matagal nang nakabantay sa mga puwang sa pagitan ng mga tao, at ngayoy kailangang tanggapin na kahit mapuno ang ilan sa mga puwang na iyon sa tamang salita, mananatiling may mga siwang na hindi kailanman tuluyang sasara. Ate, mahinang tawag ni Dina. Lumapit siya ng kaunti. Okay ka lang? Tanong ng kapatid. Gusto sanang sagutin ni Lyra na oo. Dahil iyon ang pinakasimpleng ibigay sa mga taong may sarili ring dala, ngunit tumigil siya. Hindi ko pa alam. Sabi niya, ngumiti ng bahagya si Dina. Mas maganda yan kaysa kunwari oo. Napailing si Lyra, at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, ay may lumuwag ng kaunti sa dibdib niya. Minsan, sapat na ngang hindi ka pinipilit ng kapatid mong gumaan bago ka talaga handa. Nang ipatawag silang muli, isa-isa nilang binasa ang bagong kopya at pumirma. Una si Rogelio, mabagal at maingat. Ang pirmay hindi na kasing tibay ng dati, ngunit malinaw pa rin kanya. Sumunod si Corazon, saka sina Ernesto, Lyra, Dina, at Arman bilang mga nakakabatid at tumatanggap sa probisyon. Habang hinihintay ni Lyra na matuyo ang tinta ng sarili niyang lagda, napatingin siya sa linyang kinalalagyan ng pangalan niya, at biglang nakaramdam ng kakaibang paglayo sa sarili, parang ang taong pumipirma roon ay siya rin, ngunit mas nakikita kaysa sa nakasanayan niya. Hindi na lamang anak na nakatira sa bahay. Hindi na lamang tagasalo ng bil at ng katahimikan, kundi taong may hayagang karapatan at, kasama nito, hayagang pagkakasangkot sa lahat ng kapalit ng karapatang iyon. Pagkatapos ng pirmahan, walang palakpakan, walang buntong hiningang sobrang laki na parang natapos na ang lahat. Inayos lang ng notaryo ang mga papel, ipinaliwanag kung kailan kukunin ang mga certified copy, at sinabi kung ano pa ang mga susunod na hakbang para sa mas formal na estate planning kung gugustuhin nila. Sa paglabas nila sa tanghaling mainit, napakurap si Lyra sa sikat ng araw na tumama sa semento. Tumayo sila sa ilalim ng makipot na lilim ng gusali, sandaling hindi alam kung dapat bang maghiwa-hiwalay agad o kumain muna. Kain tayo, sabi ni Corazon, at iyon marahil ang pinaka-Filipinong paraan ng kanyang pag-amin na may dinaanang mabigat at kailangan ng katawan ng isang bagay na mas simple kaysa paliwanag. Pumayag ang lahat. Kumain sila sa karinderya sa may kanto. Iyong may malalaking kaldero ng adobo, ginisang monggo, at pritong tilapia sa salamin, at habang nakaupo sila sa isang mahabang mesa, hindi na tungkol sa dokumento ang naging unang usapan. Si Dina ang nagtanong kung bakit lagi pa ring maalat ang sabaw sa kainan na iyon, si Ernesto ay nagbiro na baka mas mahal ang asin kaysa baboy sa panahon ngayon. At si Arman ay nagsabi ng isang kwento tungkol sa delivery niyang umikot sa maling bayan dahil magkapareho ang pangalan ng barangay. Hindi malakas ang tawanan, ngunit mayroon. At sa bawat simpleng palitan, mas lalo pang luminaw kay Lyra na ang pinirmahan nila kanina ay hindi mahiwagang gumamot sa lahat. Ang kaya lamang nitong gawin ay alisin ang isa sa pinakamabibigat na ulap sa itaas ng mesa para muling makakita ng ilang ordinaryong bagay sa ibaba. Pagkatapos kumain, si Dina ang unang nagpaalam dahil may hahabulin pa itong biyahe. Niyakap niya si Corazon at humalik kay Rogelio sa noo, saka binalingan si Lyra. Text mo ko pag uwi nyo, sabi nito. Oo, sagot niya. Si Arman naman ay tumayo ng parang hindi sigurado kung dapat ba siyang makipagkamay o yumuko o ngumiti. Sa huli, sinabi lamang niya kay Rogelio, tatawag ako sa susunod na linggo. Tumango ang matanda, kay Corazon, mas marahan ang ingat po. At sa sagot nitong ikaw rin, ay may kahinhinang hindi pa pagkakasundo ngunit hindi na rin tuluyang banyaga. Nang lumingon si Arman kay Ernesto, sandaling pareho silang hindi nagsalita. Saka nag-abot ng kamay ang kuya niya. Tinanggap iyon ni Arman ng walang drama. Maikli lang, ngunit sapat para sa araw na iyon. Pag-uwi nila sa San Pablo, tahimik ang biyahe. Sa bahay, si Rogelio ay dumiretso sa kwarto para magpahinga, at si Corazon naman ay naupo sa lumang silyang kawayan sa sala, at hinubad ang tsinelas na para bang biglang bumigat ang paa niya matapos ang ilang linggong pagtayo sa gitna ng alitan. Si Ernesto ay nagpaiwan sandali. May kakausapin pa ako sa bangko sa Lunes. Sabi nito kay Rogelio mula sa pintuan ng kuwarto. Hindi tungkol sa bahay. Sasabihin ko lang. Mabuti. Sagot ng ama nila. Hindi mahaba ang usapan. Ngunit sa simpleng pangungusap na iyon ay naroon ang isang maliit na pagbabago na mahirap sukatin.
ang hindi na pag-iwas ni Ernesto, na ipaalam ang mahirap na bahagi ng buhay niya, at ang hindi na rin agarang pagputol ni Rogelio sa anumang usaping may kinalaman sa pera at hiya. Pagkaalis ng kuya niya, tumulong si Lira kay Corazon sa paghuhugas ng mga baong lalagyan. Magkatabi silang tahimik sa lababo, at sa tunog ng tubig at kalansing ng plato, ay naisip ni Lira na marahil dito pa rin sa mga maliliit na gawaing nananatili ang pinakatotoong mukha ng kanilang pamilya. Hindi sa pirmahan at hindi sa mga linyang maingat na binalangkas ng notaryo. Pagod ka? Tanong ni Corazon. Oo, ako rin. Nagpatuloy lang sila sa paghuhugas, makalipas ang ilang sandali, nagsalita muli ang ina niya. Hindi ko inakalang aabot tayo roon ng hindi sumasabog. Ako rin, sabi ni Lira, pero hindi naman ibig sabihin okay na ang lahat. Hindi nga, sang-ayon ni Corazon, pero minsan ang hindi pagsabog ay hindi rin maliit. Napatingin si Lira sa ina niya, sa basang ilaw ng kusina at sa manipis na pawis sa noo nito, nakita niyang totoo iyon. Sa pamilyang sanay sa pagpigil, sa pamilyang maraming taon ding umasa na ang mga mabibigat na bagay ay huhupa, kung hindi gaanong gagalawin, ang hindi tuluyang pagkawasak sa harap ng isang malaking usapan, ay maaaring hindi himala, ngunit hindi rin mababang uri ng tagumpay. Kinagabihan, umulan ng maikli ngunit malakas, iyong ulan ng tag-init na dumadating ng walang mahabang babala, at umaalis din agad na parang may inalis na init sa mga yero. Habang pinupunasan ni Lira ang bahagyang tulo sa ilalim ng bintana sa sala, narinig niya si Rogelio na tumatawag mula sa kwarto. Pagpasok niya, nakita niyang hawak nito ang isang certified copy ng dokumentong naiuwi nila. Tinatapik-tapik ang gilid ng papel na parang hindi pa rin ito lubos na totoo. Itago mo muna, sabi nito kay Lira. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang hindi agad nawawala ang isip kapag may mga papel, sagot nito, at kahit may halong biro, alam niyang may mas totoo pa roon. Tinanggap niya ang dokumento at inilagay sa loob ng brown folder, kasama ng sulat kamay na unang nagbukas ng lahat ng ito. Pagkabalik niya sa kwarto niya, hindi siya agad humiga, umupo siya sa gilid ng kama at hinayaan ang ulan na unti-unting humina sa bubong. Tiningnan niya ang mga kamay niyang amoy pa ring bahagya ng dishwashing soap at naisip na hindi naman nagbago ng lubos ang buhay nila sa isang araw. Kinabukasan, gigising pa rin siyang magwawalis sa bakuran, magtitimpla ng kape para sa mga magulang niya, magbabayad ng kung anumang bill ang doon na naman, at marahil ay makakatanggap ng mensahe mula kay Dina na may pahabol na tanong tungkol sa notaryadong kopya o mula kay Ernesto na magpapadala ng resibo ng kung anong binili nito para sa bahay. Posible ring minsan, sa mga susunod na buwan, muling sisikip ang usapan kapag may pera na namang kakailanganin, kapag may sariling problemang hahatak sa bawat isa pabalik sa kani-kaniyang takot. Hindi niya niloloko ang sarili na ang isang dokumento ay makapagpapasimple sa lahat, ngunit ng gabing iyon, may isang bagay na iba. Hindi na lamang siya naninirahan sa isang bahay na pwedeng biglang maging usapin ng iba sa ibabaw ng ulo niya. May mga pangalang malinaw na, may mga salitang naisulat na, may ilang hiya na nailantad na. At sa gitna ng katotohanan iyon, kahit hindi lubos ang ginhawa, may kakaibang katahimikan siyang nadama, hindi payapa, hindi masaya, kundi parang may sahig ng hindi agad gagalaw sa ilalim ng paa niya, kapag may susunod na alon. Ilang araw pa ang lumipas bago dumating ang sandaling pinakamatagal niyang hindi namamalayang hinihintay. Umaga iyon, karaniwan sa unang tingin. Nagsasampay siya ng kumot sa likod habang si Corazon ay nag-aayos ng mga sili sa bilao at si Rogelio na may nagbabasa ng lumang dyaryo sa sala. May tumigil na motor sa tapat ng gate, si Ernesto. Sa halip na pumasok agad, tumawag muna ito mula sa labas. Lira, lumapit siya at binuksan ang gate. Nasa kamay nito ang isang maliit na sobre. Ano yan? Tanong niya. Listahan ng hulog ko sa bangko at bagong terms, sabi nito, hindi ko ibibigay kina Ma at Tay. Sa'yo muna. Para kung sakaling magtanong sila, hindi mo iisiping may tinatago na naman ako. Sandali siyang hindi nagsalita. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa sa pagtitiwalang iyon o mainis sa panibagong papel na parang siya na naman ang sasalo. Ngunit habang tinitingnan niya ang mukha ng kuya niyang hindi na kasing tikas ng ilang linggo na ang nakaraan, may napansin siyang maliit ngunit mahalagang bagay. Hindi na ito naghahanap ng paraan upang gawing panangga ang bahay. Naghahanap lamang ng paraan upang huwag muling magtago. Tinanggap niya ang sobre. Hindi ako accountant mo, sabi niya. Alam ko, sagot ni Ernesto. Ate lang. Hindi magara ang ngiti niyang lumitaw pagkatapos noon. Halos wala nga, ngunit sapat para maunawaan niyang hindi lahat ng paglapit ay panibagong pasanin. Minsan, ito rin ay pagkilala na may nabago, kahit kaunti.
sa paraan ng pagtayo nila sa harap ng isa't isa. Nang umalis si Ernesto, ibinalik ni Lira ang tingin sa bakuran. Ang sampay na kumot ay bahagyang pumapagaspas sa hangin. Sa loob, naririnig niya si Corazon na pinapagalitan ng marahan si Rogelio dahil muling naipagpatong ang basang baso sa ibabaw ng lumang kahoy na mesa ng walang coaster. Karaniwang umaga, karaniwang tunog. Ngunit sa lahat ng karaniwan, may naiwang bagong ayos na hindi na niya kailangang pilitin makita. Hindi man nito binura ang lahat ng lamat, hindi man nito pinantay ang lahat ng sugat o tinuruan silang maging biglang madali sa isa't isa. May isang bagay na tahimik na naitama. Ang bahay ay hindi na lamang lugar ng pagmamana ng mga iniwasang usapan. Naging lugar din ito ng ilang salitang, bagaman huli, ay piniling manatili, at habang tinutupi niya ang isa pang tuyong kumot at inaayos ang sipit sa alambre, naisip ni Lira na marahil iyon lang ang pinakamalapit sa maayos na wakas na kayang ibigay ng mga pamilyang tulad nila, hindi ang lubos na paggaan, hindi ang pagkawala ng takot, kundi ang kakayahang bumalik sa pang-araw-araw ng may kaunting mas malinaw na pagkakakilala sa bigat ng bawat isa. At sa hindi perpekto, ngunit totoo pa rin pa siyang huwag ipamana ang lahat ng katahimikan sa susunod na araw.